Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 976 hanggang 83. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gamit ang napakalaking martilyo sa kanyang kamay, ang binata na nakasuot ng itim ay parang isang walang kapantay na war god. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata habang ang itim na roba sa kanyang katawan ay umiihip ng malakas sa hangin. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo habang hindi nagmamadaling magsalita. Patay, hindi mo na kailangang malaman ang aking pagkatao. Tama. Bakit kailangan kong malaman ang pagkakakilanlan ng isang patay? Nang marinig ang mga salita ng nakaitim na binata, si Alvin ay saglit na natigilan bago siya humagalpak sa isang masigasig na tawa. Ang tawa ni Alvin ay agad na nagpatitig kay Dindo, Lizardo, at Sandro sa isa't isa ng walang imak. Nakakatawa pa ng malakas si Alvin sa sandaling ito. May tiwala kaya siya sa kanyang sarili na talunin ang binata na nakaitim na damit? Bulong ni Lizardo sa mahinang boses habang nakapikit ang mga mata. Ang lalaking iyon na nakaitim na nakadamit ay nagpakita ng lakas ng mahigit 1,350 sinaunang may sungay na dragon sa tulong ng kanyang espiritong sandata. Kung matatalo siya ni Alvin, ibig sabihin, ang lakas niya talaga. Isang hinga lang kumawala sa lalamunan ni Dindo bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Matindi na tinitigan ni Sandro ang lilang figure na lumilipad sa hangin habang bumubulong. Matagal ko nang kilala si Brother Alvin kaya alam ko ng husto ang kanyang pag-uugali. Kung maaari siyang tumawa sa mga oras na ito, halatang may pananalig siya na manalo sa labanang ito at pabagsakin ang nakaitim na binata. Nang marinig ang mga salita ni Sandro, agad na lumuwag ang mga puso ni Dindo at Lizardo na nakataas. Makikita sa kanilang mga mata ang pananabik habang sabik silang naghihintay na panoorin si Alvin na kumilos. Pumunta ka sa impyerno. Nang marinig ang mga salita ni Alvin at makita ang matingkad na ngiti sa mukha ni Alvin, hindi na napigilan ng nakaitim na binata ang kanyang init ng ulo. Ngumisi siya bago siya nawala sa kinatatayuan niya. Whoosh! Ang dambuhalang martilyo sa kamay ng binata na nakasuot ng itim ay napunit kasama niya at sinuntok kay Alvin na parang sumasabog na bola ng kanyen sa isang mapang-akit na paraan. Ang daloy ng hangin sa hangin ay nagsimulang manginig at nagdulot ng isang malakas na pagsabog sa mga lugar na nadaanan nito. Habang sumasabog ang mga ito, ang mga invisible airwaves ay nanginginig at pinipiga ang daloy ng hangin sa hangin bago ito nagdulot ng isang malawak na bagyo na tumangay sa lahat ng direksyon na nagresulta sa alikabok na tumatakip sa buong kuweba. Bukod doon, umalangaw din sa kuweba ang sunod-sunod na tunog ng pagsipol ng hanging nakakatalim ng tainga. Ang dambuhalang martilyo sa kamay ng binata na nakasuot ng itim ay naglalaman ng lakas ng 1,350 sinaunang may sungay na dragon at parang meteorite na bumagsak sa bilis ng kidlat habang walang awa itong bumagsak patungo sa ulo ni Alvin. Napakalakas ng puwersa. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Alvin, at bahagyang nagdilim ang kanyang mukha nang makita niyang kumalat ang daloy ng hangin habang ang dambuhalang martilyo ay bumagsak. Sa harap ng napakalaking martilyo na hawak ng binata na nakasuot ng itim, isang espada ang lumitaw sa kamay ni Alvin mula sa manipis na hangin. Ito ay isang espada na naglalabas ng matalas at talas-talas na aura. Isang gatas na puting origin energy ang lumabas sa katawan ni Alvin at naging kaki energy na sumugod sa espada. Bukod dito, ang mga bolts ng lilang kidlat na kasing kapal ng mga electric snake ay nakabalot din sa espada. Boom! 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 Isang sunod-sunod na mahinang pagsabog ang sumabog sa hangin. Whoosh! 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 Samantala, ang mga bagzo ng mabilis na asul na hanging chi ay lumitaw at nag-intertwine sa paligid ng espada habang ito ay naglalabas ng mga alon at alon ng matalim na aura. Sa isang iglap lang, itinaas ng mga kamay ni Alvin ang quasi-royal blade spirit sword sa itaas ng kanyang ulo, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng napakatalim at may ngipin na aura. Ang enerhiya ng espada sa mga kamay ni Alvin ay kumalat sa kanyang buong katawan, at ginawa nitong magmukhang siya ay naging isa sa espada. Ang enerhiya ng kaki na pinagsama-sama ng lilang kidlat at asul na hanging chi ay kumalat mula sa ibabaw ng kanyang katawan at ang espada sa kanyang kamay habang binalot nito pareho siya at ang espada at naging isang higanteng espada.
Whoosh! Habang sumasabog ang enerhiya ng kaki na kaakibat ng lilang kidlat at asul na hanging chi, ang higanteng espada ay pumailan lang sa kalangitan at sumugod patungo sa napakalaking martilyo na humahampas sa napakalakas na paraan na parang bulalakaw. Nang ang higanteng espada ay pumailang lang sa langit, ang matalim at may ngipin na aura ay napuno ang buong kuweba, maging si Dindo at ang dalawa pang nakatayo sa pasukan ay malinaw na naramdaman ang aura na ito. Napakalakas ng konsepto ng sword. Agad na nanliit ang mga mata ni Lizardo. Bilang isang sword cultivator, si Lizardo ay may matalas na pakiramdam pagdating sa sword concept. Ang kanyang pangunawa dito ay higit na mas mahusay kaysa sa Dindo at Sandro. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang nalipat ang kanyang atensyon at dumapo sa higanteng espada na malapit nang sumama sa dambuhalang martilyo. Nakikita niya na si Alvin ay hindi gumagamit ng anumang iba pang martial skill, at gayon din, ang nakaitim na binata ay hindi rin gumagamit ng anumang iba pang martial skills. Ito ay isang direktang paghaharap sa pagitan nilang dalawa. Iniwan nila ang lahat ng masalimuot na kasanayang iyon at nakipaglaban lamang sa isa't isa gamit ang kanilang malupit na lakas, ganap na nagpapakita ng sigasig at pagnanasa ng isang martial artist. Wham! Tulad ng martilyo ni Thor, ang dambuhalang martilyo sa kamay ng binata na nakasuot ng itim na kamay ay bumagsak ng walang babala at tuloy-tuloy na winawala ang daloy ng hangin sa hangin. Tulad ng isang napakalaking bato na nahulog sa isang tahimik na lawa, nagdulot ito ng maraming alon na kumalat. Ang lakas ng mahigit 1,350 sinaunang may sungay na dragon ay nagbigay sa dambuhalang martilyo ng napakalaking kapangyarihan, at nagdulot ito ng kumpiyansa na bumangon mula sa ilalim ng puso ng binata na nakasuot ng itim. Swoosh! Ang dambuhalang espada na binago ni Alvin at ang espada ay biglang tumalsik at hinarang ang nahulog na dambuhalang martilyo sa kamay ng binata na nakasuot ng itim na walang takot. Hindi tulad ng 1,350 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon na tinipon ng heaven and earth energy at pinakilos ng binata na nakasuot ng itim at ng kanyang martilyo, mula sa sandaling kumilos si Alvin hanggang ngayon, ilang segundo lang ang nakakaraan mula noon, ang heaven and earth energy ay umaalingaw-ngaw pa rin sa ibabaw ng lugar na kanyang nadaanan at hindi pa nabuo ang heaven at earth. Anong walang kwentang pagsisikap? Sa harap ng higanteng espada kung saan parehong binago ni Alvin at ng kanyang espada, ang mukha ng binata na nakasuot ng itim ay puno ng pang-aalipusta. Ang enerhiya ng kaki na nakabalot sa napakalaking martilyo ay dahan-daang lumawak at tumawid sa kalangitan bago humampas sa higanteng espada. Boom! Muli, lumipad at bumagsak ang dambuhalang martilyo mula sa langit, isang dipa lang ang layo nito sa higanteng espada. Whoosh! Nang walang anumang takot, diretso itong hinarang ng higanteng espada. Ang lumalawak na sinag ng espada ay marahas na nakipagsagupaan sa napakalaking martilyo at nagdulot ng sunod-sunod na ingay na nakakabinging tainga. Boom! 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 Para bang naglalaman ito ng walang katapusang kapangyarihan, ang sinag ng espada sa higanteng espada ay patuloy na lumalawak at pumailang lang ng ito ay nasa isang deadlock na may napakalaking martilyo sa kamay ng binata na nakasuot ng itim. Bumagsak ang napakalaking martilyo sa kamay ng binata na nakasuot ng itim at isang kaki na enerhiya ang lumabas. Ang third level advanced earth concept na humiram ng earth energy ay nawala ng walang anumang reserbasyon. Gayunpaman, mabilis na namutla ang nakaitim na binata. Ito ay dahil napansin niya ang enerhiya sa higanteng espada kung saan si Alvin at ang kanyang espada ay patuloy na tumaas at lumakas. Sa isang iglap lang ay napigilan nito ang enerhiyang nakapaloob sa dambuhalang martilyo. Sa sandaling makita niya ang heaven and earth phenomenon na sa wakas ay tumiga sa anyo sa itaas ng ulo ni Alvin, siya ay natigilan kaya't ang takot ay bumungad kaagad sa kanyang mukha, at siya ay nag-ambala. Kapag ang dalawang powerhouse ay nalock sa isang labanan, ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng isa ay ang magambala. Sa sandaling ito, nakagawa ng pinakamalaking pagkakamali ang nakaitim na binata na ito, at nagresulta ito sa lakas ng napakalaking martilyo sa kanyang kamay na huminto sa isang segundo. Swoosh!
Nang biglang nagbago ang enerhiya ng dambuhalang martilyo dahil sa pagkawala ng atensyon ng binata na nakasuot ng itim, ang enerhiyang patuloy na tumataas mula sa higanteng espada ay tumangay na parang dumudurog ng mga patay na dahon at marahas na hinampas ang dambuhalang martilyo habang buo nitong binalot ang binata na nakasuot ng itim. Wham! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang binata na nakasuot ng itim at ang kanyang martilyo ay pinalipad paatras ng sabay-sabay. Tulad ng isang palaso na ibinaril mula sa isang busog, sila ay hamampas patungo sa isa sa mga pader ng yungib sa gilid at nakasabit sa dingding. Natural, ito ay dahil ang dambuhalang martilyo sa kamay ng binata na nakaitim na nakasuot ay nakaimbed sa dingding ng kuweba habang siya ay nakasabit sa dambuhalang martilyo. Barf! Umikot ang vital energy at dugo ng binata na nakasuot ng itim. Naninikip ang kanyang lalamunan, at hindi niya napigilan ang sarili na umubo ng isang subo ng dugo. Sa kanyang pagtataka, pagkatapos niyang samuka ng dugo, ang lahat ay naging out of control. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, umaagos mula sa kanyang bibig ang mga malabis na dugo. Sa isang kisap mata, isang maliit na daloy ng dugo ang nagsimulang dumaloy sa lupa. Maya-maya lang ay sa wakas ay nanambalik na siya at tinitigan ang naka-purple na nakadamit na figure na lumilipad sa hangin sa di kalayuan na may malagim na maputlang mukha, si Alvin. Nang mapaalis ang nakaitim na binata, ang higanteng espada na binago ni Alvin at ng kanyang quasi-royal grade spirit sword ay nawala ng walang bakas. Bukod doon, ang quasi-royal grade spirit sword ay iniligpit din niya. Si Alvin ay nag-hover sa hangin. Ang heaven and earth phenomenon ay unti-unting naglaho mula sa itaas ng kanyang ulo. Ang heaven and earth phenomenon na unti-unting nawawala ay may kabuoang 1,500 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon, higit sa 140 sinaunang may sungay na dragon na higit pa sa lakas ng binata na nakasuot ng itim. Nilulupig. Ganap na dinaig. At ito ang lakas na mayroon si Alvin bago siya nakipag-ugnayan sa Earth gamit ang kanyang Earth concept para hiramin ang Earth energy. Kung hindi, ang bilang ng mga silhouette na dahan-daang nawawala ay hindi limitado sa 1,500 sinaunang may sungay na dragon kundi 1,550 sinaunang may sungay na dragon sa halip. Gayunpaman, kahit na ito ay 1,500 silhouettes lamang ng mga sinaunang may sungay na dragon, sapat pa rin ito para lubos na nabigla sina Dindo, Lizardo, at Sandro. Ay lakas ng 1,500 sinaunang may sungay na dragon. Ang mga mata ni Dindo ay kasing laki ng mga platito. Tuluyan na siyang natulala. Ang lakas ni Alvin ay lubos na yumanig sa kanila. Whoosh! Lumabas si Alvin, at sa isang iglap, dumating siya sa harap ng binata na nakaitim na nakabitin sa dingding ng kuweba na may hawak na napakalaking martilyo. Kalmado siyang tumitig sa kanyang mga mata. Agad na nabura ang mga kulay sa mukha ng binata na nakaitim. Halata sa mga mata niya ang takot. Matagal pa bago siya pinalipad, nakita na niya ang 1,500 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon na nagpapatiga sa itaas ng ulo ni Alvin. Sa sandaling iyon, alam na niya na hindi siya katugma kay Alvin. Talaga bang disipulo ka mula sa isang third-rate force, ang 5-element sect? Patuloy na nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ng binata na nakaitim. Bakas nang hindi makapaniwala ang maririnig sa boses niya. Patay na tao, hindi mo na kailangang malaman ang aking pagkatao. Inulit ni Alvin ang mga salitang binitiwan sa kanya ng binata na nakaitim, at agad na sumili ang takot sa mukha ng binata na nakaitim. Ang kaki energy sa kanyang katawan ay gamulong habang nagpupumilit na makatakas. Gayunpaman, nang si Alvin ay nagsasalita, ang isang kamay niya ay nag-iipon na ng kapangyarihan, at ang huling salita ay lumabas sa kanyang bibig, isang palad na puno ng libu-libong mga sinaunang may sungay na lakas ng dragon ay sumibol at dumapo sa binata na nakasuot ng itim. Wham! Kaagad, ang enerhiya ng kaki na kakalabas lang mula sa binata na nakaitim na binata ay agad na nabasag nang ang kanyang buong pagkatao ay nabasag sa dingding ng kuweba ni Alvin sa isang suntok lamang. Para siyang wall mural na nakadikit sa dingding. Whoosh! Kaagad pagkatapos, nagtaas ng kamay si Alvin at tinanggal ang spatial ring mula sa daliri ng binata na nakasuot ng itim. Walang pag-aalinlangan, nagsagawa siya ng blood ownership claim sa ring. Ikawalong Antas Monarch Stage Wind Profundity Fragment.
Ang puso ni Alvin ay lumukso, at siya ay ganap na natupok sa pananabik. 977. Hindi nagtagal ay nagulo ang isip ni Alvin, at nakita niya ang isang fragment na kumikinang sa kulay asul na chi sa loob ng spatial ring. Ito ay walang iba kundi ang wind profundity fragment. Ang kumikinang na asul na chi na nakapalibot sa piraso ng wind profundity fragment ay mas matindi kaysa sa dati kong nakuha mula sa yaman ng Sword Monarch. Nag-iisip si Alvin na nakataas ang kilay. Noon, nakakuha siya ng 3 piraso ng profundity fragment mula sa treasure ng Sword Monarch, na lahat ay 3rd level Monarch stage profundity fragment maliban sa isa, na 3rd level Monarch stage wind profundity fragment. Gayunpaman, kumpara sa 8th level Monarch stage wind profundity fragment na kakahanap pa lang niya, ang piraso ng 3rd level Monarch stage wind profundity fragment ay hindi man lang nagkakahalaga ng pagbanggit. Ngayong nakuha ko na ang 8th level Monarch stage wind profundity fragment, ang 3rd level Monarch stage wind profundity fragment ay maaari na ngayong ibigay sa sekta. Nagdesisyon si Alvin sa pamamagitan ng paglukso ng kanyang puso. Sa pagkakataong ito, sino man sa mga disipulo ng 5-element sect na pumasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor ay kailangang ibigay ang profundity fragment sa sect kung nagawa nilang makuha ang kanilang mga kamay dito. Kung nakuha ng isa ang pangalawa o pangatlong piraso ng profundity fragment, papayagan silang ilagay ang mga iyon para sa kanilang sariling paggamit. Sa sandaling ito, ibibigay ni Alvin ang 3rd level Monarch stage wind profundity fragment na nakuha niya sa yaman ng Sword Monarch noong nakaraan sa sekta bilang kabayaran sa kanilang kagandahang loob sa pag-aalaga sa kanya. Para sa kanya na nakakuha na ng 8th level Monarch stage wind profundity fragment, ang 3rd level Monarch stage wind profundity fragment ay isang bagay na maaari niyang itapon ngayon. Alvin. Bastos ka. Kailan ka pa naging malakas? Sa sandaling ito, sa 3 tao na nakatayo sa di kalayuan sa may pasukan ng kuweba na ganap na nakatulala ang kanilang mga katawan, si Dindo ang unang taong bumalik sa kanyang katinoan. Habang naglalakad siya patungo kay Alvin, pinagmamasdan niya ito na may pagtataka sa kanyang mukha. Bakas pa rin sa kanyang mga mata ang isang kislap ng hindi makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat ng nangyari sa kanya. Nagising din sina Lizardo at Sandro sa boses ni Dindo. Pagpasok muli sa kuweba, naglakad sila patungo kay Alvin. Isang pahiwatig ng pag-aalinlangan at kawalang paniwala ang makikita rin sa kanilang mga tingin nang sumulyap sila kay Alvin. Sa kanilang opinyon, ang lakas na ipinakita ni Alvin ay napaka-imposible at ganap na lampas sa kanilang imahinasyon. Sa harap ng 3 nagtatakang mukha na ito, ngumiti lang si Alvin at pinipigilan ang kanyang dila. Whoosh! Kasabay nito, itinoon ni Alvin ang kanyang atensyon sa nakaitim na binata na katatapos lang niyang patayin at ikinabot sa dingding ng kuweba bago niya muling itinoon ang atensyon sa napakalaking martilyo sa tabi niya. Isang grade 1 spirit weapon. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, itinaas ni Alvin ang napakalaking martilyo na isang grade 1 spirit weapon at basta-basta itong tinitimbang sa kanyang mga kamay. Medyo mabigat. Alvin, karaniwan kang gumagamit ng espada. Kaya, tungkol sa dambuhalang martilyo na ito. Sa tingin ko ay hindi talaga ito babagay sa iyo. Paano ito? Bakit hindi mo? Alam mo na. Hehe. Iminungkahi niya sa kanyang kumikinang na mga mata na nakatitig sa napakalaking martilyo sa kamay ni Alvin habang hinihimas ang kanyang mga palad. Walang nakapansin, ngunit dumating na si Dindo sa tabi ni Alvin. What? Are you trying to say na itong dambuhalang martilyo ay hindi bagay sa akin kundi ikaw? Hindi mapigilan ni Alvin ang ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Paanong hindi niya makikita ang nasa isip ni Dindo? Halata na interesado siya sa dambuhalang martilyo, isang grade 1 spirit weapon at sinusubukang makuha ang kanyang mga kamay dito. Hey! Si Dindo, na ang mga intensyon ay ibinunyag ni Alvin ay ngumiti sa kahihiyan habang hinihimas ang gilid ng kanyang mukha, na naglalantad ng isang nagniningning na ngiti na tila kakaiba sa kanyang mukha. Kunin mo na lang kung gusto mo. Umiling si Alvin, casual na itinapon ni Alvin ang napakalaking martilyo kay Dindo na parang nagtatapon siya ng basura. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Dindo na ibibigay ni Alvin sa kanya ang napakalaking martilyo, isang grade 1 na sandata ng espiritu ng napakadaling.
Nataranta, hinawakan niya ang napakalaking martilyo at sinugod si Alvin na may matinding apoy sa kanyang mga mata. Di Alvin, binibigyan mo ba talaga ako ng grade 1 spirit weapon? Ano? Ayaw mo ba? Sige, ibibigay ko na lang kay Kuya Zhang kung ayaw mo. Sigurado akong magiging interesado rin si Kuya Zhang sa grade 1 spirit weapon na ito. Ngumiti si Alvin ng mapanokso. Gusto ko. Syempre gusto ko. Paanong hindi ko gusto? Nang marinig ni Dindo ang mga salitang iyon kasabay ng paningin ni Sandro na mabagal na naglalakad patungo sa kanila habang ang kanyang tingin ay nakadikit sa napakalaking martilyo sa kanyang kamay, agad siyang nataranta. Talagang natakot siya na ibabalik ni Alvin ang napakalaking martilyo at ibigay ito kay Sandro. Kuya Zhang, tutulong akong i-upgrade ang iyong wine gourd sa grade 1 spirit weapon mamaya. Ang grade 1 spirit weapon na maaari kong pinuhin ay higit na nakahihigit sa martilyo na ito. Sa pagtingin sa interes na ipinakita ni Sandro sa napakalaking martilyo, nag-alok si Alvin sa kanya gamit ang voice transmission. Maging si Dindo o si Sandro, pareho silang kaibigan niya kaya ayaw niyang paboran ang isa kaysa sa isa. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, bahagyang pinaikit ni Sandro ang kanyang mga mata bago sumagot sa kanyang voice transmission sa pagkabigla, Brother Alvin, why maaari mo nang pinuhin ang grade 1 spirit weapons ngayon? Natural, naunawaan niya ang kahalagahan ng kakayahang pinuhin ang grade 1 spirit weapons. Nangangahulugan ito na si Alvin ay isa ng grade 1 weapon craftsman. Ang isang third-rate na puwersa tulad ng Blade Sect na kinabibilangan niya ay wala man lang grade 1 weapon craftsman, kahit na isang second-rate na puwersa. Walang garantiya na ang isang first-rate na puwersa ay magkakaroon din ng isang taong tulad nito. Sa kadahilanang ito lamang, madaling maisip ng isang tao kung gaano kagalang at kagalang-galang ang isang first-rate na manggagawa ng armas sa Cloud Continent. Oo, tumango si Alvin. Ang grade 1 bang sandata ng espiritu na dadalisayin mo para sa akin ay magiging mas malakas kaysa sa martilyo sa mga kamay ni Dindo ngayon. Bumilis ang paghinga ni Sandro dahil sa hindi niya napigil ang sarili habang nagtatanong siya sa kanyang voice transmission. Yung matandang martilyo. Umiling si Alvin habang nakangiti ng pilit. Hindi ba medyo minamaliit ako ni Kuya Zhang ngayon? Matandang martilyo. Agad namang natigilan si Sandro sa sinabi ni Alvin. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, isang kibot ang makikita sa sulok ng kanyang bibig. Iyon ay isang grade 1 spirit weapon para sa kabutihan. Gayunpaman, ito ay binansagan bilang isang lumang martilyo ni Alvin. Hindi mo ba naisip na medyo masyadong malupit sa panlilibak sa mga tao? Tanong niya. Well, grade 1 spirit weapon lang ito na nagbibigay ng 88% boost. Ano pa kaya kung hindi isang lumang martilyo? Sumagot si Alvin ng walang katotohanan. You mean, you can refine a grade 1 spirit weapon na makakapagbigay ng boost na lampas sa 88%. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Sandro habang ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis. Kung hindi ako makabuo ng isang grade 1 spirit weapon na nagbibigay ng 70% boost, hindi ako maglalakas loob na tawagin ang sarili ko na grade 1 weapon craftsman. Ipinagpatuloy ni Alvin ang kanyang tugon sa kanyang voice transmission. Isang 70% boost. Si Sandro ay natigilan at ganap na natulala. Kahit na grade 3 spirit weapon wine gourd lang ang nasa kamay niya, grade 3 spirit weapon pa rin iyon na maaaring magbigay ng 70% boost. Ito ay pinino ni Alvin sa nakaraan at maaari nang ituring na ang pinakamahusay sa mga grade 3 spirit weapons. Sa oras na iyon, nabigla na siya sa katotohanan na ang isang grade 3 spirit weapon na pinino ni Alvin ay maaaring magbigay ng napakalakas na tulong. Gayunpaman, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na si Alvin ay talagang makakagawa ng grade 1 spirit weapon na maaaring magbigay ng 70% boost. Ang mga espiritong sandata ng ganitong kalibre ay maaaring ituring na ang pinakamahusay sa lahat ng grade 1 na mga sandata ng espiritu. Gayunpaman, sa pagtingin sa kumpiyansa sa mga mata ni Alvin, hindi napigilan ni Sandro ang kanyang sarili na pagdudahan ang kanyang mga salita. Pagkaraang magpakawala ng matamis na ngiti sa kanyang mukha, hindi na niya itinoon ang kanyang mga mata sa napakalaking martilyo sa kamay ni Dindo.
Sa nakikita niya, ang dambuhalang martilyo ay katulad ng basura na hindi man lang dapat banggitin kumpara sa Grade 1 Spirit Weapon Wine Gourd na makukuha niya sa hinaharap. Alvin. Nakatitig kay Alvin, isang ngiti na puno ng matinding kapeitan ang sumilay sa gilid ng bibig ni Lizardo. Ang lalaking ito na nakilala niya mula noong siya ay 18 taong gulang ay lumaki ng husto sa paraan niya ngayon. Sa kanyang opinyon, ang katotohanan na kaya niyang lumabas mula sa isang maliit na kaharian sa Dark Cloud Dynasty ng mag-isa, kasama ang kanyang mga nagawa hanggang sa petsang ito ay medyo hindi maisip. Gayunpaman, kumpara sa binata na ito na nakasuot ng lila na nasa harapan niya, ang kanyang mga nagawa ay hindi man lang katumbas ng banggitin ngayon. Tara na. Tinawag ni Alvin ang 3 tao na nakataas ang kilay at nagpatuloy sa paglipat patungo sa gitnang sona ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Whoosh! Whoosh! 4 na figure ang lumipad sa napakabilis na bilis. Para silang naging 4 na kidlat nang mawala sila sa isa sa mga labasan sa yungib sa isang kisap lang ng mata. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Alvin at ang 3 pa sa eksena, ang 3 iba pang figure ay mabilis na dumaan sa yungib na may layuning lumipat patungo sa gitnang sona ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Katulad ni Alvin at sa 3 pa, maliwanag na ang 3 ito ay patungo din sa gitnang sona ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Sa pagdaan nilang 3 sa kuweba, bigla silang napahinto ng magkasunod. Ibinunyag nito ang kanilang mga mukha. Para bang may natuklasan sila. Ang 3 sa kanila ay tila mga binata na mga 35 taong gulang. Iyon ay. Sa sumunod na segundo, napansin ng 3 binata ang katawan na nakabaon sa dingding ng yungib sa isang gilid ng yungib. Isa-isa silang pumikit agad. Sigurado ako na ang taong naglagay ng katawang ito sa napakakapal na pader ng kuweba ay dapat may lakas na hindi bababa sa 1,000 sinaunang may sungay na dragon at pataas. Nagulat ang isa sa mga binata. Nang marinig ito ng 2 pang binata, agad na naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Hindi nagtagal, ang isa pang binata ay nagulat na bumulong, kahit sa mga pinakasikat na kabataang powerhouse na kasalukuyang nasa ating Azumo sect, o ang Anaka at ang North Nether sect na iyon, malamang na hindi hihigit sa 10 tao ang nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan kahit na sa paggamit ng isang spirit weapon, tama ba? Mula sa kanyang sinabi, maliwanag na siya at ang 2 pang binata sa kanyang tabi ay pawang mga disipulo mula sa isang pangalawang antas na puwersa sa Hilagang Disyerto, ang Azumo sect. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Itinuon ng huling binata ang kanyang atensyon sa katawan ng binata na nakaitim na nakaimbed sa loob ng dingding ng kuweba. Nakita niyang medyo pamilyar ang lalaking nakaitim na ito habang nakataas ang kilay. Kilala mo siya? Agad na napatingin ang 2 pang binata sa kausap na may curiosity na nakasulat sa buong mukha nila. Sa susunod na sandali, ang lalaking nakatagpo ng nakaitim na binata na nakaimbed sa dingding ng kuweba upang maging pamilyar ay unti-unting lumapit sa katawan sa dingding na may pag-uusisa sa kanyang puso. Habang papalapit siya, parang mas pamilyar ang binata na nakaitim. Nang makita ito ng 2, sumunod sila sa likod ng binata. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa dingding ng kuweba habang nakatitig sa katawan ng binata na nakaitim na nakaimbed sa loob ng dingding na parang mural. Nang makitang malinaw ang mukha na nakadikit sa katawan, agad na pinaikit ng binata na nangunguna sa grupo. Jeric. Ilang saglit lang, bumungad sa kanyang mukha ang takot. Sa kanyang mga mata na kumikinang sa hindi makapaniwala, parang may nasaksihan siyang ganap na gumugulo sa kanyang isipan. 978. Pagkatapos magsalita ng disipulo ng Azumo sect na nagpakilala sa binata na nakaitim na nakamount sa dingding, pinaikit ng 2 pang alagad ng Azumo sect ang kanilang mga mata. Gulat na gulat, isa sa kanila ang nagkusang magtanong, anong sabi mo? Jeric. Di ba? Sabi mo siya si Jeric. Baka nagkamali ka ng nakuha. Paano? Paano posibleng napatay si Jeric? Si Jeric ay madaling nasa top 6 kung ikukumpara sa nangungunang 3 binata sa second-rate forces mula sa Hilagang Disyerto. Ang ibang tao ay nagsuot din ng ekspresyon ng hindi paniniwala. Ang disipulo ng Azumo sect na nagpakilala kay Jeric ay umiling at nagsabing, imposibleng maling tao ang nakuha ko. Minsan ko nang nakilala si Jeric. Maaaring hindi niya ako kilala, ngunit tiyak na nakikilala ko siya.
Nang makita ng isa pang disipulo ng Azumo sect na ang disipulo ng Azumo sect ay lubos na sigurado tungkol dito, ganap niyang ibinasura ang kanyang mga pagdududa kahit na sa una ay nag-aalinlangan siya at naisip na ang ibang disipulo ay nakakuha ng maling tao. Hindi niya maiwasang sumimangot habang bumubulong sa mga pumasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Marahil si Senior Brother Mo lang mula sa ating Azumo sect at ang dalawa pa mula sa Anarchy sect at North Nether sect ang may kakayahang pumatay sa kanya. Yung taga North Nether sect. Kasekta siya ni Jeric, imposibleng papatayin niya siya. Si Kuya Mo kaya o yung taga Anarchy sect ang pumatay kay Jeric. Ang disipulo ng Azumo sect ay hindi maiwasang mag-isip habang nagsasalita siya ng may kumikinang na mga mata. Iyon lang ang posibilidad. Bukod kay Senior Brother Mo at sa Anarchy sect, wala talaga akong maisip na taong kayang pumatay kay Jeric. Buong pusong sumang-ayon ang huling alagad ng Azumo sect. Kung tutusin, kahit ang ating senior brother na si Junlei, ang pangalawang pinakamakapangyarihang powerhouse sa kasalukuyang Azumo sect, at si Baron, ang pangalawang pinakamakapangyarihang binata sa kasalukuyang Anarchy sect, ay maaaring hindi kayang talunin si Jeric, na nakaintindi ng Earth concept, sa lugar na ito dahil makakakuha siya ng boost mula sa Earth energy. Hindi ko inasahan na si Jeric, ang pinakamakapangyarihang tao sa kasalukuyang North Nether sect, ay mamamatay dito ng ganoon lang. Ang disipulo ng Azumo sect na nakakilala kay Jeric ay hindi napigil ang mapabuntong hininga habang sinasabi niya kung gaano karupok ang buhay. Natural, si Alvin, na patungo sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor sa gitnang lugar kasama sina Dindo, Lizardo, at Sandro, ay walang ideya na dalawang scapegoat ang sisihin sa kanya. Si Dindo na naglalakbay kay Alvin at ang dalawa pa ay bahagyang sumimangot at sinabing may pag-aalala, nagtataka ako kung kumusta si Conrad. Conrad. Nang marinig ni Alvin ang sinabi ni Dindo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at bumulong siya. Patay na siya. Ano? Bagamat mahina ang boses ni Alvin, narinig ni Dindo ang kanyang sinabi. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon niya. Alvin, ay. Totoo ba ang sinabi mo? Oo. Tumanggaw si Alvin, at mabilis niyang ikinwento ang pagkakatuklas niya sa katawan ni Conrad at inilibing siya. Hindi siya nag-iwan ng anumang mga detalye. Damn it. Namula ang mukha ni Dindo habang namumula ang kanyang mga mata. Hindi niya napigil ang ipagpag ang kanyang mga kamao sa hangin. Kung malalaman ko kung sino ang pumatay kay Conrad, ako, si Dindo ay tiyak na hindi siya pakakawalan. Mas malapit siya kay Conrad kaysa kay Alvin. Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang galit nang makita niya ang katawan ni Conrad, lalo pa si Dindo na mainit ang ulo. Natural lang sa kanya ang sobrang galit. Bumantong hininga si Alvin at umiling. Alam na alam niya sa kanyang puso na halos imposibleng malaman kung sino ang pumatay kay Conrad. Hindi mahalaga kung ang tao ay buhay pa, kahit na ang tao ay buhay, ito ay imposible para sa kanila na malaman kung sino ang pumatay kay Conrad kung ang tao ay hindi nagdala nito sa kanyang sarili. Nagpatuloy si Alvin at ang tatlo pa sa kanilang paglalakbay, papalapit sila ng papalapit sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Kuya Alvin. Nang pumasok si Alvin at ang tatlo pa sa isang maluwang na kuweba makalipas ang ilang araw, narinig nila ang isang tinig na nagmula sa kabilang panig ng kuweba na naglalaman ng bakas ng pagkagulat. Naisip ni Alvin na medyo pamilyar ang boses nang marinig niya ito, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya narinig ang boses na iyon noon. Hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita ang isa sa dalawang binata na papalapit sa malayo habang nakatalikod. Baron. Ang taong tumawag sa kanyang pangalan ay walang iba kundi ang alagad ng Anarchy sect, si Baron, na minsan niyang nakilala. Bagamat isang beses lang siyang nakipag-trade kay Baron, ang pagiging prangka na ipinahayag ni Baron ay hindi sinasadyang ginawang tunay na gusto siya ni Alvin. Napakabilis, ang ngiti na lumitaw sa mukha ni Alvin ay natigil. Iyon ay, dahil sa mismong sandaling iyon, napagtanto niya na ang matipunong binata sa tabi ni Baron ay nanlilisik na nakatingin sa kanya. May bakas ng kasakiman sa lalim ng matipunong mga mata ng binata. May naisip kaagad si Alvin. Inakala niyang narinig din ng matipunong binata na ito ang balita na sadyang ikinakalat para i-frame siya.
Ito ay ang balita ng pagkuha niya ng profundity fragment. Kung hindi siya titigan ng taong iyon sa ganoong paraan dahil ito ang unang beses na nagkita sila. Dahil alam ito ng matipunong binata, natural lang na alam din ito ni Baron. Muling dama po ang mga mata ni Alvin kay Baron, gusto niyang makita kung anong uri ng emosyon ang mayroon si Baron nang tumingin ito sa kanya. Gayunpaman, napansin niya na walang puot sa mga mata ni Baron. Mukhang tama ako tungkol sa pagiging mabuting tao ni Baron, naisip ni Alvin na may kirot sa kanyang puso. Marahil ay narinig ni Baron ang tungkol sa pagkuha niya ng profundity fragment, ngunit hindi nito pinukaw ang kasakiman sa kanya. Maaari itong ituring na bihira. Kuya Alvin, hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita. Sino itong 3 taong ito? Binati ni Baron si Alvin habang nakatingin siya kina Dindo, Lizardo, at Sandro na nakatayo sa tabi ni Alvin. Mga kaibigan ko sila. Bahagyang ngumiti si Alvin. Tumango si Baron at ngumiti kay Dindo at sa dalawa pa sa magiliw na paraan. Si Dindo at ang dalawa pa ay lubos na naaliw dahil si Baron ay hindi nagpakita ng anumang superioridad para sa pagiging pangalawang rate na puwersa, ang alagad ni Anakesek. Muling tiningnan ni Alvin ang matipunong binata sa tabi ni Baron. Tinanong niya si Baron habang kumikinang ang kanyang mga mata, ito ba? Ang espiritual na enerhiya na ipinadala niya ay nagsabi sa kanya na ang matipunong binata na ito ay nasa 3rd level void transformation tulad ni Baron at ang nakaitim na binata na pinatay niya hindi pa gaanong katagal. Ang Anakesek na ito ay may napakaraming talento na nakatago dito. Sa tabi ni Baron, nakakagulat na mayroon silang isa pang disipulo na hindi mas mababa kay Baron. Hindi napigilan ni Alvin na mapasigaw sa loob. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman ni Alvin na hindi niya naiintindihan ang katotohanan. Kuya Alvin, ito si Junlei mula sa Azumo Sect. Siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang powerhouse sa kasalukuyang Azumo Sect. Ipinakilala ni Baron si Junlei kay Alvin nang nakangiti. Azumo Sect Disciple. Nang marinig ni Alvin ang pagpapakilala ni Baron kay Junlei, alam niyang mali ang kanyang hula. Ang matipunong binata na ito ay hindi isang alagad mula sa Anakesek kundi Azumo Sect. Bagamat hindi interesado si Alvin na makilala si Junlei, kailangan niyang magpakita ng paggalang kay Baron dahil ipinakilala niya si Junlei sa kanya. Magalang lang siyang ngumiti kay Junlei at tinuturing na pagbati iyon. Gayunpaman, muling napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Iyon ay dahil ganap na hindi pinansin ni Junlei ang kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha na para bang hindi niya ito nakita. Hindi napigilan ni Alvin na malungkot dito. Kuya Alvin. Sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Masasabi niyang si Baron ang gumaganap ng voice transmission. Napatingin kaagad si Alvin kay Baron nang marinig niya ang boses. Hindi niya mapigilan ang pagdududa na lumitaw sa kanyang mukha dahil hindi niya alam kung bakit ginamit ni Baron ang voice transmission. Kuya Alvin, narinig ko na nakakuha ka ng profundity fragment. Ang boses ni Baron ay pumasok sa tainga ni Alvin, at mas maikli ang kanyang hininga sa pagkakataong ito. Profundity fragment. Hindi napigilan ni Alvin na sumimangot nang marinig ang sinabi ni Baron. Ang unang pumasok sa isip niya ay naniniwala si Baron sa balita, na nilalayong iframe siya, at gusto rin niya ang profundity fragment. Hindi nagtagal, napagtanto ni Alvin na hindi niya naiintindihan si Baron. Kapatid na Alvin, huwag mo itong gawin sa maling paraan. Tila mahulaan ni Baron kung ano ang iniisip ni Alvin nang makita niya itong nakasimangot. Agad niyang ipinaliwanag sa pamamagitan ng voice transmission, gusto ko lang malaman kung aling profundity fragment ang nakuha mo. Ako ay may 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment, at hindi ito magagamit ng mga senior officials ng Anakesek. Iniisip ko na baka pwede tayong mag-trade ulit kung ang profundity fragment na mayroon ka ay kapaki-pakinabang sa matataas na opisyal ng Anakesek. Inihayag ni Baron ang kanyang plano ng walang pagkukunwari. Trade. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang marinig niyang binanggit ni Baron ang 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment. Napuno ng desperasyon ang lalim ng kanyang mga mata. Napukaw ang kanyang interes nang matapos magsalita si Baron.
May kabuuang 5 profundity fragment sa kamay ko. Ngunit talagang hindi ko ipagpapalit sa kanya ang 7th level Monarch Stage Earth Profundity Fragment at ang 8th level Monarch Stage Wind Profundity Fragment. Tumibok ang puso ni Alvin. Sabi, natitira na lang ako sa 3 Profundity Fragment na nakuha ko sa treasure ng Sword Monarch kanina. Ang 3 Profundity Fragment ay pawang 3rd level Monarch Stage Profundity Fragment. Marahil ay maaari kong subukang i-trade sa kanya ang 3rd level Monarch Stage Wind Profundity Fragment. Hanggat payag siya, gusto ko ang 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment na mayroon siya. Sa oras na iyon, ang 3rd level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment na mayroon ako ay hindi na kailangan, at ibibigay ko ang mga ito sa sect. Si Alvin ay may isang serye ng mga iniisip sa sandaling iyon. Nang maibalik siya sa realidad, tumingin kaagad si Alvin kay Baron at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, nag-aalala lang ako na ayaw mong makipag-trade sa akin. Ang Profundity Fragment na nakuha ko ay 3rd level Monarch Stage Profundity Fragment lang. 3rd level Monarch Stage Profundity Fragment. Gaya ng inaasahan, hindi mapigilan ni Baron na sumimangot nang marinig ang sinabi ni Alvin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 3rd level Monarch Stage Profundity Fragment at isang 8th level Monarch Stage Profundity Fragment ay parang langit at lupa sa isang martial artist ng Monarch Stage. Gayunpaman, para sa isang peak void na martial artist na gustong gumamit ng Profundity Fragment upang makapasok sa Monarch Stage, maliit ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng Profundity Fragment. 979. Nang makita ni Alvin si Baron na nakasimangot, hindi niya maiwasang maramdaman na parang sinuspinde ang kanyang puso sa sandaling iyon. Bagamat tiwala siyang kaya niyang patayin si Baron at kunin ang 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment mula sa kanya, hindi man lang niya naisip na gawin iyon. Naisip niya sa sarili, baka hindi niya matalo si Baron kung hindi niya ginamit ang anting-anting noong una niyang nakilala si Baron. Higit pa rito, kay Baron noong panahong iyon, isa lamang siyang ordinaryong disipulo mula sa isang third-rate na puwersa at magiging madali ang pagkuha ng concept fragment mula sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Baron at sa halip ay ipinagpalit ang kanyang concept fragment sa tamang paraan. Iyon ang dahilan kung bakit totoong nagustuhan niya si Baron. Ngayong bumalik na ang sitwasyon, natural lang sa kanya na tretuhin si Baron sa parehong paraan sa halip na pagnakawan siya. Ginawa niya ang desisyong ito sa kabila ng pag-amin na siya, sa kanyang sarili ay isang hamak dahil wala siyang anumang pagkabalisa tungkol sa pag-agaw ng mga kayamanan mula sa mga taong hindi niya kilala. Gayunpaman, ang taong nakatagpo niya sa pagkakataong ito ay si Baron. Ang Baron na hindi ninakawan ang concept fragment na mayroon siya dahil lamang siya ay isang disipulo ng isang third-rate na puwersa. Natural, walang ideya si Baron kung ano ang iniisip ni Alvin sa sandaling ito. Kung alam niya ang kasalukuyang kakayahan ni Alvin, at ang kanyang mga iniisip sa ngayon, tiyak na mapalad siya na nagawa niyang takasan ang banta. Anong klaseng profundity fragment ang dala mo? Nang nag-aalangan si Alvin, muling pumasok sa kanyang tenga ang boses ni Baron. Napakalinaw noon. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Masasabi niyang interesado si Baron sa profundity fragment na mayroon siya. Tumingin si Alvin kay Baron at sinabi gamit ang voice transmission bawat salita, "It's the wind profundity fragment." Napakabilis, nakita niya ang saya na sumilay sa mga mata ni Baron. Natuwa siya nang makita niya iyon at hindi niya maiwasang mapabulala sa loob-loob, "Ito na ang pagkakataon ko." Natural lang na nasa mahirap siyang sitwasyon bago sumilay ang kagalakan sa mga mata ni Baron. Kung pag-uusapan ng halaga, ang 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment na taglay ni Baron ay walang alinlangan na mas mataas kaysa sa 3rd level Monarch Stage Wind Profundity Fragment na mayroon si Alvin. Gayunpaman, wala sa mga matataas na opisyal ng Anarch sect ang maaaring gumamit ng Thunder Profundity Fragment dahil wala sa kanila ang nakaintindi sa 9th level Advanced Thunder Concept. Tanging ang mga martial artist na nakaunawa sa 9th level Advanced Thunder Concept ang makakaintindi ng Thunder Profundity mula sa Thunder Profundity Fragment upang makamit ang Monarch Stage.
Samantala, ang Anaka Sect Leader, ang pangalawang pinakamakapangyarihang powerhouse sa Anaka Sect na kanyang master din, ay maaaring gumamit ng Wind Profundity Fragment. Sa sandaling makuha ni Master ang Wind Profundity Fragment na mayroon si Alvin, tiyak na makakalusot siya kaagad sa Monarch Stage at maging pangalawang pinakamakapangyarihang Monarch Stage powerhouse sa Anaka Sect. Tumibok ang puso ni Baron sa pananabik habang iniisip niya ito. Gayunpaman, kahit na siya ay nasa sabik, hindi niya maiwasang isipin ang grado ng Monarch Stage Wind Profundity Fragment na taglay ni Alvin. Out of nowhere, may lumabas na bitterness sa gilid ng labi niya. Sa wakas, nakapagdesisyon si Baron. Trade. Sa karamihan, ang 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment na mayroon siya ay mas mahalaga kaysa sa 3rd level Monarch Stage Wind Profundity Fragment ni Alvin. Gayunpaman, ang problema ay kahit na dinala niya ang 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment na taglay niya pabalik sa Anaka Sect, imposible para sa Anaka Sect na makagawa ng Monarch Stage Powerhouse sa ganoong kaikling panahon. Tatagal para sa sinuman sa Anaka Sect na maunawaan ang 9th level Advanced Thunder Concept at umakyat sa 9th level Void Transformation Martial Artist sa pamamagitan ng pag-unawa sa Thunder Profundity sa tulong ng Thunder Profundity Fragment. Sa kasalukuyang Anaka Sect, ang halaga ng 3rd level Monarch Stage Wind Profundity Fragment ay mas mataas kaysa sa 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment. Tumingin si Baron kay Alvin na may desperasyon na nakasulat sa kanyang mga mata at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, "Brother Alvin, ipagpapalit ko ang 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment na mayroon ako sa iyong 3rd level Monarch Stage Wind Profundity Fragment. Handa ka bang gawin iyon?" Hindi umimik si Alvin at itinaas ang kanyang kamay ng kasing bilis ng kidlat. Isang fragment na kumikinang na may berdeng enerhiya ang itinapon mula sa kanyang kamay patungo kay Baron. Ginamit niya ang kanyang prangka na aksyon para sagutin ang tanong ni Baron. Hindi inaasahan ni Baron na si Alvin ay tahasan at nagtiwala sa kanya hanggang sa kung saan basta-basta niyang ibinato sa kanya ang 3rd level Monarch Stage Wind Profundity Fragment ng ganoon-ganun lang. Hindi ba siya natatakot na umalis ako dala ang Profundity Fragment? Bagamat naisip iyon ni Baron, natural, hindi niya ipinagpaliban ang kanyang pagkilos. Naglabas siya ng isang fragment na kumikinang na may purple na enerhiya at itinapon ito kay Alvin kasabay nito ay sinalo niya ang Wind Profundity Fragment. Ito ang 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment na gusto ni Alvin. Iniunat ni Alvin ang kanyang braso na parang kidlat at hinawakan ng mahigpit ang Thunder Profundity Fragment sa kanyang kamay. Ano ang isang magnakaw? Sa sandaling ito, bagamat sinubukan ni Alvin ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, hindi niya mapigilan ang pananabik na pumupuno sa kanyang puso. Ipinagpalit niya ang kanyang 3rd level Monarch Stage Profundity Fragment para sa isang 8th level Monarch Stage Profundity Fragment. Malalaglag ang panga ng maraming tao kung kumalat ang balita. Mabilis na parang kidlat ang pangangalakal ng Profundity Fragment sa pagitan nina Alvin at Baron. Maging sina Dindo, Lizardo, at Sandro ay hindi malinaw na nakikita ang kanilang mga galaw. Gayunpaman, may isa pang tao doon bukod sa duo, si Dindo, at ang dalawa pa. Ito ay si Junlei, ang pangalawang pinakamakapangyarihang powerhouse sa kasalukuyang Azumo Sect. Nakita niya ang lahat ng ginawa ni na Alvin at Baron mula sa simula hanggang sa huli sa harap ng kanyang mga mata. Ang paraan ng pagtingin niya kay Alvin ay puno ng kasakiman, lalo na noong ipinagpalit niya ang Profundity Fragment kay Baron. Kung hindi para sa kapakanan ni Baron, siya ay gumawa ng aksyon. Natural, nakita ni Alvin kung paano siya tinitingnan ni Junlei, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isip ay abala sa 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment sa kanyang kamay. Inilagay niya sa kanyang spatial ring ang mahalagang kayamanan habang iniisip niya sa kanyang sarili. Ngayon, ang tatlong konsepto ng kalikasan na naintindihan ko ay may kanilang kamag-anak na mataas na antas ng Monarch Stage Profundity Fragments. Sa sandaling maunawaan ko ang mga ito sa 9th Advanced Level, magagamit ko na ang tatlong Profundity Fragment para iangat pa sila sa stage ng Profundity Monarch. Nang naisip ito ni Alvin, napuno ng excitement ang kanyang katawan.
Kahit na mayroon lang siyang isang profundity fragment na magagamit niya, nangangahulugan ito na isa siyang hakbang na mas malapit sa pagkamit ng Monarch Stage. Gayunpaman, nakuha na niya ngayon ang relative profundity fragment para sa apat na uri ng concepts na naintindihan niya. 7th level Monarch Stage Earth Profundity Fragment, 8th level Monarch Stage Wind Profundity Fragment, 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment, at 3rd level Monarch Stage Sword Profundity Fragment. Para sa 3rd level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment, ibibigay ko yan sa sect. Palihim na nagplano si Alvin. Noong una, binalak niyang ibigay ang 3rd level Monarch Stage Wind Profundity Fragment sa sect pagkatapos patayin ang nakaitim na binata na pinaghihinalaan niyang disipulo ng North Nether Sect at nakuha ang 8th level Monarch Stage Profundity Fragment mula sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang pakikipagkita kay Baron ay nagbigay sa kanya ng napakagandang pagkakataon. Ang pakikipagkalakalan ng 3rd level Monarch Stage Wind Profundity Fragment sa 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment ni Baron ay isang pagnanakaw. Naturally, imposible para sa kanya na ibigay ang 3rd level Monarch Stage Wind Profundity Fragment sa sect dahil kasama na nito si Baron ngayon. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magbigay ng isa pang Profundity Fragment na taglay niya. Nagkataon dahil nakuha niya ang 8th level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment mula kay Baron, ang isa pang 3rd level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment na kanyang taglay ay naging dispensable. Kaya niyang ibigay iyon sa sect. May kabuuang 5 Profundity Fragment sa outer ring ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ngayong mayroon na akong 3 sa kanila, sino kaya ang nakakuha ng 2 pa? Hindi maiwasan ni Alvin na magtaka habang kumikinang ang kanyang mga mata. Brother Alvin, akala ko ba ay pupunta kayong lahat sa gitnang lugar ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor? Biglang isang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Matapos siyang ibalik sa realidad, lumingon siya sa pinanggalingan ng boses at nakita si Baron na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Oo. Tumango si Alvin. Kung ganoon, sabay na tayong pumunta doon. Doon din tayo pupunta, mungkahi ni Baron. Oo naman, agad na sumang-ayon si Alvin. Gayunpaman, si Junlei na nakatayo sa gilid ay mukhang lubhang hindi kasiya siya matapos marinig ang sinabi ni Baron. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Baron ay natural para protektahan si Alvin para hindi maging interesado si Junlei sa pagnanakaw ng Profundity Fragment mula kay Alvin. Baron, dahil nakuha mo na ang kailangan mo. Kung gayon hindi na natin kailangan pang magtulungan. Isang nagbabantang kinang ang sumilay sa mga mata ni Junlei habang nakatingin siya kay Baron, agad na lumipat ang liwanag na nakasisilaw kay Alvin. Ang layunin ng pagpatay ay tumataas, para bang hindi siya makapaghintay na patayin si Alvin upang magkaroon ng kapayapaan ng isip. Whoosh! Mabilis na lumabas si Junlei nang matapos siyang magsalita, tumungo siya sa direksyon ng gitnang lugar ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Nawala siya sa harap ni Alvin at sa mga mata ng iba sa isang iglap. Walang pakialam si Baron sa pag-alis ni Junlei, at natural na walang pakialam si Alvin. Matapos hilingin kay Huadindo at sa 2 pang sumama, sabay silang tumungo sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ang layunin ng kanilang paglalakbay ay upang maghanap at labanan ang iba pang mga batang powerhouse para sa mga kayamanan pagdating nila sa gitnang lugar ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Kung sila ay mabubuhay, bawat isa sa kanila ay kailangang lumabas sa kuweba na kanilang pinasok. Whoosh! Whoosh! Mabilis silang 5, at palapit sila ng palapit sa gitnang lugar. Baron, dahil isa kang alagad ng Anarchy Sect, dapat may alam ka tungkol sa mga disipulo mula sa North Nether Sect. Tanong ni Alvin kay Baron habang sila ay nasa daan. Ang mga disipulo ng North Nether Sect. Kilala ko ang ilan sa kanila na medyo kapansin-pansin. Sinabi ni Baron, bakit mo na itanong iyon nang wala sa oras? May mga kaibigan ka ba mula sa North Nether Sect? Hindi. Umiling si Alvin at casual na sinabi, nagtatanong lang ako. Mayroon bang batang powerhouse na nakakaintindi sa 3rd level advanced earth concept at nakamit ang 3rd level void transformation sa North Nether Sect? Si Jeric ba ang tinutukoy mo?
Hindi maiwasan ni Baron na matigilan sa sandaling matapos magsalita si Alvin. 980. Jeric. Nagtaas ng kilay si Alvin, lumitaw sa kanyang ulo ang silhwete ng nakaitim na binata na pinatay niya kamakailan. Mukhang isa talaga siyang disipulo mula sa North Nether Sect. Oo. Tumanggaw si Baron. Sa mga kabataang lalaki sa kasalukuyang North Nether Sect, isang disipulo na nakauunawa sa 3rd level Advanced Earth Concept pati na rin sa pagiging martial artist sa 3rd level Void Transformation. Si Jeric lang ang nakamit ang lahat ng iyon. May takot sa tono ni Baron nang sabihin niyang si Jeric ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang powerhouse sa kasalukuyang North Nether Sect. Pambihira ang kakayahan niya. Pantay kami kung lalaban kami sa mataas na lugar. Ngunit kung makatagpo ko siya sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, wala akong halaga kumpara sa kanya. Tumanggaw si Alvin. Natural, alam niya ang dahilan kung bakit sinabi iyon ni Baron. Ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor ay gawa sa mga nakatagong kuweba sa ilalim ng lupa. Bawat sulok ay nagpapahintulot sa mga martial artist na nakaintindi ng Earth concept na kumonekta at makakuha ng tulong mula sa Earth energy hanggat gusto nila. Kaya ang lalaking iyon ay tinawag na Jeric. Sa sandaling iyon, tumanggaw si Dindo sa gilid bilang realisasyon. Maya-maya, hindi niya maiwasang mapangiti. Paano kung siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang powerhouse sa kasalukuyang North Nether Sect? Pinatay siya ni Alvin ng ganoon lang. May pagmamalaki sa mukha ni Dindo habang nagsasalita siya na parabang siya ang pumatay kay Jeric sa halip na si Alvin. Ang sinabi ni Dindo ay hindi nakatanggap ng anumang reaksyon mula kina Alvin, Lizardo, at Sandro. Gayunpaman, si Baron ay natigilan. Para siyang tinamaan ng kidlat nang marinig ang sinabi ni Dindo. Agad siyang huminto sa paggalaw. Nang makita ni Alvin at ng iba pa na huminto si Baron, sumunod sila. Bro! Kuya Alvin, ikaw. Pinatay mo si Jeric. Tumingin si Baron kay Alvin. Dilat ang kanyang mga mata habang napuno ng gulat at hindi makapaniwala ang kanyang tono. Bagamat mahina niyang mahulaan si Alvin na may pambihirang kakayahan nang malaman niyang nakuha niya ang Profundity Fragment, si Alvin ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na angkinan ni Alvin ang kakayahang patayin si Jeric. Si Jeric ay may parehong cultivation base tulad ng ginawa niya habang ang mga konsepto na naintindihan niya ay katulad din sa kanya. Gayunpaman, tiyak na matatalo siya kung lalabanan niya si Jeric sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Naintindihan ni Jeric ang Earth concept, at maaari niyang gamitin ang Earth energy sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor hanggat gusto niya. Nangangahulugan iyon na naboost niya ng kalahati ang kanyang Earth concept. Bahagyang tumanggaw si Alvin bilang tugon sa pagtatanong ni Baron. Ang kanyang mukha ay nakarelax na parabang ang pagpatay kay Jeric ay walang halagang banggitin sa kanya. Naturally, ito ay talagang walang halaga na banggitin sa katotohanan. Kung pipiliin niyang umatake muna, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi mapigilan, maipapakita niya ang lakas ng mga sinaunang may sungay na dragon na 200 beses na mas malakas kaysa kay Jeric. Isang suntok lang ang kailangan niya para patayin si Jeric. Nang makita niya ang casual na tango ni Alvin bilang tugon sa kanyang tanong, kumaibot ang mga gilid ng labi ni Baron, at ang unang pumasok sa kanyang isip ay halimo. Ang gayong nakakatakot na disipulo ay lumitaw sa ikatlong antas na puwersa, ang 5 elementong sekta. Isang bakas ng pagkabigla ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang binata na nakasuot ng lila ay nasa edad 25 taong gulang pa lamang. Kahit na nagawa niyang pabagalin ang pagtanda gamit ang kanyang mataas na cultivation base at alagaang mabuti ang kanyang katawan, ang kanyang tunay na edad ay tiyak na hindi lalampas sa 30. Natitiyak ni Baron iyon. Iyon ang dahilan kung bakit nakita niyang nakakabigla at hindi kapanipaniwala. Tara na. Si Baron ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ng magkasama sa gitnang lugar ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor kasama si Alvin at ang iba pa matapos siyang tawagin ni Alvin. Gayunpaman, paminsan-minsan ay tumitingin siya kay Alvin habang nasa daan. Ang binatang ito ay maaaring ituring na ang pinakakamangha-mangha para sa kakayahang pumatay kay Jeric na maaaring gumamit ng Earth energy. Gaano kalakas ang kanyang kakayahan ng eksakto?
Mabuti na lang at hindi ko naisip na agawin sa kanya ang 9th level saber concept noon. Kung hindi, ako ang patay sa halip na siya. Hindi napigilan ng puso ni Baron na tumibok ng mas mabilis nang maalala niya ang eksena noong una niyang nakipag-trade kay Alvin noong una silang magkita. Malinaw niyang naalala ang kalakalan hanggang ngayon. Ipinagpalit niya ang kanyang 9th level Earth Concept Fragment sa 9th level Saber Concept Fragment ni Alvin. Sa oras na iyon, para sa kanya, si Alvin ay isang walang muwang na batang lalaki mula sa isang third-rate na puwersa na ang kakayahan ay mahina at hindi dapat banggitin. Medyo namula ang kanyang mukha nang maalala niyang pinayuhan niya si Alvin bago sila maghiwalay ng landas. Sa pagkakataong ito rin. Sa kabutihang palad, hindi ako sakam para sa third-level Monarch Stage Profundity Fragment ni Brother Alvin. Nakikipaglaban para sa malalim na fragment para sa sekta, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Si Baron ay tinamaan ng alon ng pagkabalisa nang maisip niya ito. Kalokohan na natakot akong salakayin ni Junlei si Brother Alvin para sa Profundity Fragment. Ang kakayahan ni Junlei ay kapantay ko, ngunit wala siyang iba kay Jerick sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Kinukot siya ni Baron ang kanyang sarili dahil sa pagmamaliit ni Alvin kanina. Nagawa pa ni Kuya Alvin na patayin si Jerick. Kung si Junlei ay maglakas loob na saktan si Brother Alvin, tiyak na mamamatay siya. Natural, walang ideya si Alvin kung ano ang iniisip ni Baron. Ang kanyang isip ay kasalukuyang abala sa pagpunta sa gitnang lugar ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ang lugar na iyon ay isang hindi kilalang pag-iral sa kanya. Ang hindi alam ay ang pinaka nakakatakot dahil walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari doon. Ayon sa mensahe ng Martial Emperor, mayroong isang palasyo sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ito ang lugar kung saan niya tinapos ang kanyang buhay. Naalala ni Alvin ang impormasyon sa mensaheng iniwan ng Martial Emperor matapos nilang pasukin ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Tiyak na magiging mahirap na gawain ang makuha ang 3 profundity fragment sa kanyang katawan mula sa palasyo. Malakas ang kutob ni Alvin tungkol doon. Natural, mayroon siyang ganoong instinct dahil sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor na kanyang pinagsamahan. Ayon sa mga iniisip ng Rebirth Martial Emperor na kanyang binawi sa alaala, kung ang isang Martial Emperor ay talagang umalis sa lugar kung saan siya namatay at isang Emperor Stage Profundity, tiyak na hindi niya hahayaang maabot ito ng sinuman ng madali. Para sa isang Martial Emperor, tanging ang pinakanamumukod tanging tao lamang ang karapat-dapat sa kanyang Emperor Stage Profundity. Makalipas ang 3 araw. Tumigil sa paggalaw si Alvin, tumigil din ang 4 na taong sumusunod sa kanya, at tumabi sila sa kanya. Nang huminto sila, napagtanto nilang wala ng daan sa unahan nila. Kasalukuyan silang nasa isang maluwang na kuweba. May 3 daanan bawat isa sa magkabilang gilid ng kuweba na konektado sa kabilang kuweba. Mukha silang naliligaw, wala silang ideya kung aling landas ang talagang patungo sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Maghiwalay na ba tayo? Si Dindo ang nagkusa at nagmungkahi. Iyon lang yata ang paraan para magawa iyon. Tumanggaw si Alvin, at dama po ang kanyang mga mata sa pasukan ng kuweba na nasa kaliwang bahagi pa. Pupunta ako dyan. Pagkatapos ay tumingin si Alvin sa pasukan ng kuweba na nasa kanang bahagi at sinabi kay Baron, pupunta roon si Baron. Tumanggaw si Baron, wala siyang anumang opinyon tungkol doon. Dindo, Lizardo, at Kuya Zhang. 3 sa inyo ang magdidikit at mag-iimbestiga sa kabilang pasukan ng kuweba. Ano man ang mahanap natin, magkikita tayong muli dito pagkatapos ng isang araw. Tumingin si Alvin kina Dindo, Lizardo, at Sandro. Ang kanilang mga kakayahan ang pinakamahina sa kanilang 5. Para sa kanilang sariling kaligtasan, pinagtulungan sila ni Alvin. Oo naman. Agad namang tumugon si Dindo at ang 2 pa. Tumanggaw si Alvin sa kanilang 4 at agad na naging isang bolt ng purple lighting. Pagkatapos ay sumugod siya sa pasukan ng kuweba na nasa kaliwa pa ng kuweba sa pagtatangkang tuklasin ang sitwasyon doon. Si Baron ang sumunod na tumakas at pumasok sa pasukan ng kuweba na nasa kanang bahagi pa.
Samantala, si Dindo at ang dalawa pa ay pumasok sa kabilang pasukan ng kuweba. Habang gumagalaw silang tatlo, may lumabas na silhouette sa entrance ng kuweba sa labas. Iyon ay silhouette ng isang matipunong tao. Baron. Tingnan natin kung paano mo paprotektahan ang Alvin na iyon sa pagkakataong ito. Ang maskuladong silhouette ay kay Junlei. Mula nang humiwalay siya kay Alvin at sa iba pang apat noong isang araw, nag-iisa siyang tumungo sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor at nakarating dito. Dahil nakarating siya dito sa tulong ng 1,000 sinaunang may sungay na mga dragon, nahanap niya ang tamang landas patungo sa gitnang lugar sa isang iglap. Ang tamang landas ay nasa likod ng pasukan ng kuweba sa karagdagang kanan ng kuweba. Ito ang tinitingnan ni Baron. Matapos matukoy ang tamang daan patungo sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan kung kailan siya magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Napagtanto niya na ang lugar na ito ang tanging pagkakataon para patayin niya si Alvin at makuha ang Profundity Fragment mula sa kanya. 8th Level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment. Isang avaricious glow ang sumilay sa mga mata ni Junlei. Sa kanyang pag-sprint, ang kanyang katawan ay napuno ng lilang kidlat na pumapalibot sa kanya. Tumakbo siya at naglaho sa pasukan ng kuweba na nasa bandang kaliwa ng kuweba. Ang kanyang target ay walang iba kundi si Alvin. Upang maging eksakto, ang 8th Level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment sa mga kamay ni Alvin. Natural, walang ideya si Alvin na nagtatago si Junlei doon, ni hindi niya alam na papunta sa kanya si Junlei. Whoosh! Ang origin energy ay laganap sa katawan ni Alvin habang siya ay sumugod sa pasukan ng kuweba sa kaliwang bahagi ng kuweba. Ang apat na konsepto ay sumunod sa kanya na parang mga anino, at pinupunan din nito ang kanyang katawan na tila nag-transform sa isang dambuhalang espada na nababalutan ng khaki energy, purple lightning, at green energy. Whoosh! Ang dambuhalang espada ay pumutok mula sa isang kuweba patungo sa isa pa sa pagtatangkang hanapin ang daan patungo sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Tahimik na lumipas ang oras, at hindi nagtagal, kalahating araw na ang lumipas. Sa sandaling ito, masusing inimbestigahan ni Alvin ang sitwasyon sa kanyang panig. Ito ay isang hindi malulutas na maze, at walang ibang paraan upang magpatuloy maliban sa pagbabalik. Balik muna ako. Marahil, may mga pahiwatig sila sa kanilang panig, naisip ni Alvin sa sarili at nagsimulang tumalikod. Nang malapit na siya sa pasukan ng kuweba na pinasukan niya kanina, biglang huminto sa paggalaw si Alvin na tumatakbo. Napuno ng malamig na kinang ang kanyang mga mata habang nakatitig sa matipunong binata sa hindi kalayuan. Junlei. 981. Si Junlei, ang pangalawang pinakamakapangyarihang powerhouse sa kasalukuyang Azumo Sect. Nang makabangga niya si Baron ilang araw na ang nakalipas, bumuo siya ng isang maliit na team na may layuning maghanap at makipaglaban para sa Profundity Fragments. Napansin ni Alvin ang kasakiman na ipinakita ni Junlei sa kanyang mga mata noong una niyang nakilala si Junlei. Iyon ang uri ng kasakiman na nagsalita kung paano siya hindi makapaghintay na patayin si Alvin at kunin ang kanyang spatial ring bilang kanyang sarili. Gayunpaman, walang pakialam si Alvin kay Junlei, at hindi niya itinuring na banta si Junlei. Nakipagtalo si Junlei kay Baron nang mapagtanto niyang si Baron ay nasa panig ni Alvin at sinadyang protektahan siya. Umalis siya at ipinagpatuloy ang paglalakbay ng mag-isa. Tiyak na marunong magtagal ang lalaking ito. Pinaikit ni Alvin ang kanyang magkabilang mata at tinitigan siya ng mahinahon habang nakatayo siya sa malayo. Samantala, si Junlei na tila matagal nang naghintay sa kanya ay bumulong habang ang mga gilid ng kanyang labi ay gumagalaw ng bahagya. Alvin, kung matalino ka, bigyan mo ako ng 8th Level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment na ipinagpalit mo kay Baron. Kung gagawin mo iyon, marahil ay itatago ko ang iyong bangkay sa isang piraso. Lumiwanag ang mga mata ni Junlei nang makita niyang si Alvin ay lumitaw sa kanyang harapan. Lumipad siya at malapit na siya kay Alvin. Nakatitig siya sa kanyang mga mata, at ang kanyang tono ay puno ng kataasan. Ang mapagmataas na paraan ng pagtingin niya kay Alvin ay tila nakatingin siya sa isang patay na tao kaysa sa isang buhay na tao.
Marahil sa kanyang mga mata, imposible para kay Alvin na makaalis sa lugar na ito ng buhay ngayon. Bigyan ka ng profundity fragment, at itatago mo sa isang piraso ang patay kong katawan. Nang marinig ni Alvin ang sinabi ni Junlei, natigilan siya noong una, ngunit napakabilis, ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay kaakit-akit. Junlei, simula nung sinabi mo yon. Dapat ba akong magpasalamat sa awa na ipinakita mo sa akin? Oo naman. Tila hindi naintindihan ni Junlei ang panunuya sa mga salita ni Alvin habang mayabang niyang sinabi, ang mga taong pinatay ko. Kung ako ay maamo, sila ay saysubog sa ilang piraso. Kung ito ay malala, sila ay magiging mga piraso ng karne na lumilipad sa buong lugar. Siyempre, kailangan mong pasalamatan ako sa pagpapakita ng awa sa iyo sa pamamagitan ng pag-iingat sa iyong patay na katawan. Si Junlei ay may maniacal smile sa kanyang mukha habang nagsasalita siya. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang na may layuning pumatay na para bang lalamunan niya ang sinumang lalapit sa kanya. Ang mukha ni Alvin ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot na taliwa sa inaasahan ni Junlei. Sa halip, tumingin siya kay Junlei na parang tulala at naglaan ng oras para sabihing, "Damas." Tanga! Natigilan si Junlei, natulala siya. Ang Alvin na ito ay isang third-rate force na disipulo lamang, gaano kalakas ang loob niyang tawagin siyang tanga. B****starred ka. Biglang sumigaw si Junlei na bumalik sa realidad, at ang kanyang galit ay tumaas hanggang sa pinakamataas. Kasabay nito, ang origin energy ay dumampi sa kanyang buong katawan at naging bolts at bolts ng purple lightning. Katulad sila ng makapal na purple electric snake na nakapaligid at nananatili sa kanyang katawan. Bang! 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 Halos sa sandaling ang origin energy sa katawan ni Junlei ay naging bolts ng purple lightning, isang dumadagandong na dagandong ang nalikha. Samantala, ang heaven and earth energy ay umaalingaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo at nagpatuloy sa pagbabago sa heaven and earth phenomenon. Mayroong kabuuang 800 mga sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon na nakahover sa kalangitan. Nagmukha silang buhay na para bang sisingilan nila si Alvin anumang oras. Pangatlong antas na walang kabuluhang pagbabago. Third level advanced thunder concept. Nakaharap sa thunder concept na si Junlei na isinama sa kanyang origin energy na nagresulta sa bolts ng purple lightning energy na nakapalibot sa kanyang katawan, dahan-daang nagtanong si Alvin na may nakaka-relax na ekspresyon, yan lang. Iyon lang ang mayroon ka. May bakas ng insulto ang boses ni Alvin. Alvin, dahil hinihiling mo ito. Tutuperin ko ang pangarap mo. Si Junlei ay unang na-provoke ni Alvin, ngunit ang kanyang galit ay humupa ng husto nang ang enerhiya ay tumago sa kanyang katawan. Gayunpaman, matapos marinig ang sinabi ni Alvin, ang kanyang emosyon na kagagaling lang ay hindi na napigilan, at ito ay ganap na sumabog. Bang! Tinadyakan ni Junlei ang dalawang paa sa lupa, na lumikha ng mabangis na bitek sa lupa. Mabilis silang kumalat tulad ng isang dambuhalang sapot ng gagamba. Sa tulong ng momentum mula sa kanyang mga stomp, ang kanyang buong katawan ay lumipad palabas na parang kidlat at sumugod patungo kay Alvin. Bang! 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 Isang nakakabinging tunog ng kulog na may halong pagsabog ng hangin ang sumunod kay Junlei sa mga lugar na kanyang nadaanan. Kasabay nito, ang mga alon ng invisible air current ay kumalat habang ang isang bog zone ng malakas na hangin ay umihip mula sa lahat ng direksyon. Ang buhangin at alikabok ay lumilipad sa lahat ng dako sa paligid ng kuweba. Bang! Dumating si Junlei bago si Alvin sa isang iglap, at sinuntok niya ang kanyang kamao nang hindi gumagamit ng kahit anong spirit weapon. Ang suntok ay parang bala ng bala kay Alvin na may balak na patayin siya. Ang suntok na naglalaman ng 800 lakas ng sinaunang may sungay na mga dragon at kaakibat ng lilang kidlat ay sumugod patungo kay Alvin na parang sisirain siya nito. Kasabay nito, napangiti si Junlei habang nakatingin kay Alvin na hindi gumagalaw sa harap ng kanyang mga mata. Para sa kanya, ang dahilan kung bakit hindi tumutugon si Alvin ay dahil sa kanyang nakababahala na bilis. Nahaharap sa kanyang pag-atake, ang batang disipulong ito mula sa isang third-rate na puwersa ay hindi pa nakatugon sa ganoong bilis.
Sa katunayan, ang isang disipulo mula sa isang third-rate na puwersa ay may ikatlong antas na kakayahan. Para kang langgam sa harapan ko. Nang ipahayag ni Junlei ang kanyang paghamak at naisip na ang suntok na ibinaton niya ay agad na magwawakas sa buhay ni Alvin, laking gulat niya nang makatagpo siya ng isang nakakatakot na pagtutol ng ang kanyang kamao ay isang bato lang ang layo mula kay Alvin. Baam! Isang mahinang ingay ang narinig. Ang tunog ay nagmula sa kamao ni Junlei na puno ng laganap na enerhiya, at madali itong nasalo ni Alvin gamit ang kanyang kamay na napakabilis ng kidlat ng malapit na itong dumapo sa kanya. Ang kamao ni Junlei na naglalaman ng 800 lakas ng mga sinaunang may sungay na dragon ay parang bulalakaw na nahuhulog nang itapon niya ang suntok na iyon. Gayunpaman, ito ay katulad ng pagkahulog sa isang bale ng bulak nang dumapo ito sa kamay ni Alvin. Walang puwersa sa likod ng pag-atake. Ang ekspresyon ni Junlei ay kapansin-pansing nagbago nang ang kamao na kanyang inilabas na nakakatakot ay madaling nasalo ng kamay ni Alvin. Sa sandaling ito, gaano man siya katanga, malinaw na napagpasyahan niya na ang kapangyarihang taglay nitong binata na nakasuot ng lila ay higit pa sa kung ano ang mayroon siya. Nang binalak ni Junlei na bawiin ang kanyang kamao mula sa kamay ni Alvin na parang pang-ipit para makatalikod at umalis, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nabigla siya nang makita ang heaven and earth phenomenon na lumitaw sa itaas ng ulo ng binata na naka-purple na hindi niya alam kung kailan. Mayroong kabuoang 1,100 mga sinaunang may sungay na mga dragon na silhouette na namimilipit habang sila ay bumababa. Laking gulat niya sa nakikita ng kanyang mga mata. Lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon nang hindi gumagamit ng anumang sandata ng espiritu. Kung ikukumpara sa lakas na mayroon siya sa kanyang kamao, iyon ay 300 sinaunang may sungay na mga dragon na higit pa sa kung ano ang mayroon siya. Nang makita ni Junlei ang 1,100 sinaunang sungay na mga dragon sa harap ng kanyang mga mata, tuluyang nawala ang kanyang katapangan. She asterisk T. Sa sobrang bilis, muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Junlei. Napuno ito ng kawalan ng pag-asa nang mapagtanto niyang ang lakas ni Alvin ay madaling wakasan ang kanyang buhay. Kasabay nito, likas niyang sinubukang bawiin ang kanyang kamao mula sa kamay ni Alvin. Gayunpaman, ang kanyang kamao ay tila nakaugat sa kamay ni Alvin, hindi niya ito mailabas. Sa sumunod na segundo, isang matinding sakit na nagmula sa kanyang kamao at tumago sa kanyang buong katawan ang naging dahilan upang magpakawala si Junlei ng mapangwasak na hiyaw mula sa ilalim ng kanyang mga baga. Ang mapangwasak na hiyaw ay parang nagmula sa kanyang puso at mga baga na napunit, na nagbibigay sa sinumang makarinig nito ng pamamanhid sa kanilang mga anit. Ang braso na ginamit ni Alvin upang hawakan ang kamao ni Junlei ay pinagsama sa 4 na uri ng konsepto. Ito ay biglang nanginginig at winasak ang lahat ng lilang kidlat na nakapaligid sa kamao ni Junlei. Ito ang nagresultang enerhiya ng isama ni Junlei ang kanyang origin energy sa Thunder concept. Matapos maalis ang enerhiyang nakapalibot sa kamao ni Junlei, idiniin ni Alvin ang kanyang kamay sa katawan ni Junlei, at ang enerhiyang nakapaligid dito ay tumagos ng mapanirang. Nanginig ang katawan ni Junlei, at namutla ang mukha, hindi niya napigilan ang pagluwa ng subo ng dugo. Nang makahinga na si Junlei, napagtanto niya kung ano ang gagawin ni Alvin nang makita siyang naglulunsad ng kanyang susunod na hakbang. Malaki ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, at napasigaw siya sa gulat, hindi. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni Alvin ang sigaw ni Junlei na parang hindi niya ito narinig. Kasabay nito, si Alvin ay nagpatuloy sa paghawak ng mahigpit sa kamao ni Junlei at biglang itinaas ang kanyang braso. Buong-buo niyang binuhat si Junlei habang nakatitig sa pader na malapit na may malamig na kinang na kumikislap sa kanyang mga mata. Whoosh! Binuhat ni Alvin si Junlei at pinaikot siya sa hangin ng ilang beses na parang windmill. Binitawan niya ito at inihagi sa malapit na pader na parang palaso na nakalabas sa busog nito. Bang! Isang malakas na kalabog ang tumunog habang ang mga grabo mula sa dingding ay lumipad palabas. Si Junlei ay bumagsak sa dingding ng kuweba at naging isang piraso ng karne. Ang eksenang nakasabit siya sa dingding ay isang nakakatakot na tanawin.
Ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay parang isang abstract na pagpipinta sa Earth kung saan nakatira noon si Alvin sa kanyang nakaraang buhay. Tuluyan nang nawala ng hininga si Junlei, hindi na siya maaaring mamatay pa rito. Bagamat sinubukan ni Junlei na i-activate ang enerhiya sa kanyang katawan, sa pagtatangkang humiwalay sa kontrol ni Alvin, maraming beses kapag siya ay itinataas at malapit ng Maduraj, ang kanyang enerhiya ay palaging pinipigilan ng enerhiya ni Alvin nang walang awang sa sandaling iniipon niya ang kanyang enerhiya sa bawat oras. Sa makatuwid, walang anumang uri ng enerhiya upang protektahan si Junlei nang siya ay buhatin at itinapon. Ang kanyang katawan ay gawa sa laman at dugo kung tutuusin, paano niya magagawang labanan ang lakas ni Alvin o mabangga sa pader na kasing tigas ng bakal. Kaya, si Junlei ay binasag hanggang mamatay ni Alvin nang walang anumang hadlang. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Junlei ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na ilabas ang Grade 1 Spirit Weapon Glove mula sa kanyang special ring. Gayunpaman, kahit na gumamit siya ng anumang sandata ng espiritu, hindi niya matatakasan ang parehong wakas dahil hindi rin gumamit ng anumang sandata ng espiritu si Alvin. Ang kasakiman ay nagdulot ng napakaraming kamatayan. Umiling si Alvin at bumaantong hininga sa mahinang espiritu. Inilayo niya ang special ring ni Junlei at nagpatuloy sa paglalakad palabas sa entrance ng kuweba na pinasukan niya kanina nang hindi man lang lumingon. Hindi mahalaga kung si Junlei nakakapatay lang niya o si Jerick na napatay niya dati, pareho silang nahaharap sa iisang wakas dahil tinitingnan nila ang kanyang profundity fragment. Hindi nagtagal, bumalik si Alvin sa maluwag na kuweba habang naghihintay ng balita na dadalhin ni na Baron, Dindo, at ng dalawa pa. 982. Di nagtagal, lumipad ang tatlong figure mula sa gitnang kaliwang pasukan ng kuweba at nagpakita kay Alvin. Sila ay sina Dindo, Lizardo, at Sandro. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niya silang tatlo, at nagtanong siya ng may pag-asa na mukha, paano ito? Napailing silang tatlo. Ito ay isang hindi malulutas na maze. Naglakbay kami sa bawat sulok at walang nakitang ibang labasan, sabi ni Dindo na may mapait na ngiti. Ito ay maliwanag na sila ay nasa parehong bangka ni Alvin. Mukhang hihintayin natin si Baron. Nang marinig ni Alvin ang tugon ni Dindo, tumango siya ng may bahagyang pagkabigo. Kung ang landas na tinahak ni Baron ay hindi ang daan patungo sa gitnang lugar, kailangan nating maghiwalay at tingnan ang tatlong natitirang pasukan. Pagkasabi noon, tumingin si Alvin sa mga natitirang pasukan na hindi pa na-explore sa magkabilang gilid ng kuweba. Sa ngayon, hindi pa rin nila alam ang sitwasyon sa loob ng tatlong pasukan na ito. Mabilis na lumipas ang isang oras. Hindi pa rin bumabalik si Baron. Hindi napigilan ni Dindo, Lizardo, at Sandro na kumunat ang kanilang mga kilay. Nandito na siya. Itinuon ni Alvin ang kanyang tingin at tinitigan ang pasukan sa pinakadulong kanan. Sa kanyang matalas na pandinig, kitang-kita niya ang mabilis na pag-ungol ng hangin mula sa loob. Papalapit ng papalapit ang tunog. Shoo! Hindi nagtagal, nagkaroon ng alikabok sa buong pasukan. Kasunod nito, isang pamilyar na figure ang lumipad palabas mula sa pasukan at humarap kay Alvin at sa iba pa. Si Baron iyon. Sa sandaling lumitaw si Baron, agad siyang ngumiti kay Alvin at sa iba pa bago niya sinabi, ito ang daan patungo sa gitnang lugar. Nang marinig ng apat ang kanyang sinabi, agad na nagningning ang kanilang mga mata. Umalis agad silang 5. Pumasok sila sa pasukan sa pinakadulong kanan at nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Habang tumatagal, palapit na rin sila ng palapit sa gitnang lugar. Samantala, napakaraming tao din ang palapit ng palapit sa bawat direksyon sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Makalipas ang 2 araw. Nakarating na tayo. Nang makita ni Alvin ang bakanteng siwang sa di kalayuan, ang kanyang kumikislap na figure ay unti-unting bumagal. Matagumpay siyang nakarating sa kinaroroonan ng pasukan. Si Alvin ay nakatayo sa harap ng pasukan, ang lumitaw sa kanyang mga mata ay iba sa mga pasukan na nakita niya ng hindi mabilang na beses. Ang pasukan sa harap niya ay napakalaki at maluwang, nagsiwalat ito ng isang ganap na bagong mundo.
Kung ikukumpara ang pasukan sa malaking kuweba sa labas, isa lang itong butas sa taas sa isang gilid ng kuweba. Mayroong hindi mabilang na katulad ng mga butas sa paligid ng pader ng malaking kuwebang ito. Gayunpaman, si Alvin ay walang oras para pag-isipan iyon. Agad na dumapo ang kanyang tingin sa gitna ng kuweba. Isang napakalaking palasyo ang nakatayo doon. Ang tila kahanga-hanga at dambuhalang palasyo ay nakatayo doon na parang isang natutulog na hayop na naglalabas ng nakakatakot na aura. Ang palasyong ito ay ang palasyong binanggit sa mensahe ng Martial Emperor. Ang kanyang huling pahingahan noong siya ay namatay. Walang kamalay-malay, naabutan ni Baron at tumabi kay Alvin. Nagulat siya nang sukatin niya ang napakalaking palasyo na nakatayo sa gitna ng malaking kuweba. Nasa loob ng palasyong ito ang katawan ng Martial Emperor. Naabutan din sila ni Dindo. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatingin sa palasyo, at hindi sinasadyang bumilis ang kanyang hininga. Ayon sa mensahe ng Martial Emperor, mayroong kabuoang 3 profundity fragment sa kanyang katawan. Ang isa rito ay isang Emperor Stage Profundity Fragment, at ang dalawa pa ay Monarch Stage Profundity Fragment. Isantibi ang dalawang Monarch Stage Profundity Fragment, ang Emperor Stage Profundity Fragment lang ay sapat na para mabaliw ang lahat. Bagamat nanatiling tahimik sina Lizardo at Sandro, ang kanilang nagbabagang mga tingin sa palasyo sa harap nila ay nagtaksil sa kanilang panloob na pag-iisip. Ang palasyo ay nakatayo sa malaking kuweba na tila ito ay isang napakalaking estatwa. Ito ay naglabas ng isang sinaunang aura na tila nakita nito ang mga pagbabago ng buhay, at ito ay nagsalita tungkol sa kasaysayan ng pagkakaroon nito sa mga dumating. May tao dyan. Mabilis na nakita ng matatalas na mata ni Lizardo ang 3 figure na bahagyang nakahiwalay sa hangin sa kabilang panig ng palasyo. Halatang nauna silang 3 sa kanila. Dahil ang palasyong binanggit sa mensahe ng Martial Emperor ay lumitaw, ang lugar na ito ay walang alinlangan na kanilang destinasyon. Ang gitnang lugar ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Senior Kuya Brown. Ang mahinang boses ni Baron ay narinig sa kanilang mga tainga nang tumigil si Lizardo sa pagsasalita. Sinundan nila ng tingin si Baron sa malayo at agad na nakita ang isang berdeng figure na umaaligid sa hangin. Sa orihinal, nakatayo doon ang nakaberdeng binata na nagpapahinga habang nakapikit. Gayunpaman, nang ang mga titig ni Alvin at ang iba ay sinanay sa kanya, iminulat niya ang kanyang mga mata na parang alam niya ang kanilang mga titig. Ang kanyang matalas na titig ay agad na nakatuon sa direksyon ni Alvin at ng iba pa. Let's go! Ipapakilala kita kay Senior Kuya Brown. Si Alvin at ang 3 pang tao ay lumipad palabas kasama si Baron. Ilang sandali lang ay huminto sila malapit sa binata na nakasuot ng berde. Senior Kuya Brown. May paggalang ang boses ni Baron nang batiin niya ang binata na nakasuot ng berde. Ito ang uri ng paggalang na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Junior Kuya Baron. Ang binata na nakasuot ng berde ay tumango kay Baron, ngunit hindi niya kinilala si Alvin at ang iba pa. Bagamat hindi ito nakakasakit, ipinakita nito ang kanyang kumpiyansa at pagiging alof. Kaugnay nito, hindi na nagulat ang 4. Mukhang ito si Joseph Brown na nabanggit sa atin dati ni Baron. Sa sandaling ito, malinaw na ipinadala ang voice transmission ni Dindo sa mga tainga nina Alvin, Lizardo, at Sandro. Palihim silang nag-uusap. Siya dapat. Tumango sina Lizardo at Sandro. Joseph. Tumaas ang kilay ni Alvin, tila umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang mga salitang sinabi ni Baron habang sila ay nasa kalsada. Sa mga nakababatang henerasyon sa Anaksek, ako lang ang pangalawa sa pinakamalakas. Ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa Anaksek ay ang aking senior brother na si Brown. Ang kanyang buong pangalan ay Joseph, at siya ang tanging direktang disipulo ng Supreme Elder ng Anaksek. Ang Supreme Elder ng Anaksek ay ang nag-iisang martial monarch powerhouse sa Anaksek. Joseph Brown. Ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Anaksek. Ang direktang alagad ng isang martial monarch powerhouse. Ang alinman sa dalawang titulo ay sapat na nakakagulat. Ang kombinasyon ng dalawa ay ginawang Joseph ang pinakamaliwanag na bituin sa Anaksek.
Hindi napigilan ni Baron na hindi makaramdam ng awkward nang mapagtanto niyang si Joseph ay hindi man lang tumingin kay Alvin at sa iba pa sa mga mata. Ngumiti siya ng paumanhin sa mga ito. Gumanti ng ngiti si Alvin at ang iba pa at sinabing hindi ito mahalaga. Dahil siya si Joseph, siya ay may karapatan na maging napakayabang. Senior Brother Brown, ito ang mga kaibigan ko. Ito ay sina Alvin, Dindo, Lizardo, at Sandro. Isa-isang pinakilala sila ni Baron kay Joseph. Nang banggitin niya si Alvin, si Joseph, na nakatayo doon na walang pakialam at may kumpiyansa, ay tumingin kaagad kay Alvin. Hindi man lang niya pinakinggan ang sinabi ni Baron pagkatapos noon. Ikaw si Alvin. Tinitigan ni Joseph si Alvin. Kahit ang isang taong kasing layo niya ay hindi napigil ang ibunyag ang kasakiman sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Yung disipulo mula sa third-rate force, ang Five Element Sect. Tama ka, ako si Alvin na iyon. Nang makita ni Alvin ang kasakiman sa mga mata ni Joseph, natitiyak niya, nang hindi na kailangang pag-isipan ito, na narinig ni Joseph ang balitang nagtataglay siya ng isang profundity fragment. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Baron nang maramdaman niya ang amoy ng pulbere sa pagitan nina Alvin at Joseph. Bagamat alam ni Dindo, Lizardo, at Sandro na hindi sila kalaban ni Joseph kahit magkapit kamay sila, matatag pa rin silang nakatayo sa likod ni Alvin at matamang tumingin kay Joseph. May kumikislap sa mga mata ni Joseph. Bigla niyang sinulyapan ang dalawang binata na nakatayo sa di kalayuan na parang may naisip. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang mga tingin nila, hindi siya kumilos at hindi rin niya inatake si Alvin. Alam niya sa kanyang puso, kung alam nila ang tungkol kay Alvin, magiging mahirap para sa kanya na makuha ang profundity fragment sa kamay ni Alvin kahit na sa kanyang lakas. Nahadjap ng paggalaw ni Joseph ang mga mata ni Alvin, at napalingon siya sa dalawang binata sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay matangkad at malakas. Sa pisikal, halos kamukha niya si Dindo. Ang isa naman ay nakasuot ng berdeng may saplot na spirit sword sa kanyang likod, siya ay isang sword cultivator. Na-curious si Alvin kaya iniabot niya ang kanyang espiritong enerhiya sa kanila. Di nagtagal, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata, may bakas ng pagkagulat at takot sa kanyang mukha nang bumungad sa kanya ang realisasyon. Nakikita ko. Mukhang sila ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon mula sa Azumo Sect at North Nether Sect. Natitiyak ito ni Alvin pagkatapos niyang suriin ang kanilang cultivation. Ang kanilang paglilinang ay kapantay ng Joseph. Para naman kay Joseph, napansin ni Alvin ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata pagkatapos niyang tingnan ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mahirap para kay Alvin na hulaan ang proseso ng pag-iisip ni Joseph. Kuya Darfield. Sa sandaling ito, malinaw na pumasok sa tainga ni Alvin ang isang pamilyar na boses na kasing ganda ng isang ibong oriole. Matiim na tinitigan ni Alvin ang lugar kung saan nanggaling ang boses. May isang figure na kumislap na parang fire elf patungo sa kanya. Irish. Nang makita ni Alvin ang papalapit na figure, isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kinokontrol niya ang hangin at lumipad papunta sa kanya. Ang figure na mukhang duwende ng apoy ay walang iba kundi si Irish. Sa paglalakbay ni Alvin, palagi siyang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Irish. Ngayong nakita niyang ligtas at maayos si Irish, sa wakas ay naalis na ang bigat sa kanyang mga balikat, at nakahinga siya ng maluwag. 983. Kuya Darfield. Hindi sinasadyang namula ang magandang mukha ni Irish nang tumingin siya sa binata na naka-purple na namiss niya at napanaginipan. Pulang-pula ang mukha niya na para bang may lalabas na dugo mula rito. Ang mapangakit at magandang mukha ni Irish ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkamahiyain, hindi maiwasan ng mga taong nakakita nito na hawakan siya sa kanilang mga bisig at layawin siya. Irish. Ngumiti si Alvin at pinagmasdan ang babaeng nakasuot ng pula, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pagmamahal. Hindi siya sigurado sa kanyang nararamdaman nang harapin niya si Irish. Walang awkwardness na naruroon sa nakaraan, at tila mas malapit na sila ngayon, ngunit kung ikukumpara sa mga damdamin sa pagitan ng isang mag-asawa, ito ay wala pa.
Gayunpaman, sa tuwing naiisip niya ang oras na kakapasok pa lang nila sa lihim na kayamanan ng Marshall Emperor, at kung paano siya sinundan ni Irish at ni Sherman na binabaliwala ang sarili niyang kaligtasan nang mahulog sila sa napakalalim na kalaliman, hindi maiwasan ang kanyang puso na maantig. Ang kanyang puso ay hindi gawa sa bakal o bato. Natural, maantig siya sa sakripisyo ni Irish. Ang katayuan ni Irish sa kanyang puso ay tiyak na nagkaroon ng nakakatakot na pagbabago pagkatapos ng insidenteng iyon. Kulang na lang sa huling hakbang ng paglalagay ng pangalan bago tuluyang maging isa ang kanilang mga puso. Ang espiritual na enerhiya ni Alvin ay natural na umabot sa katawan ni Irish, nagulat siya nang may napagtanto siya. Ang cultivation ni Irish ay umunlad sa 4th level void interpretation. Bagamat bumuti siya kumpara sa dati niyang estado sa 3rd level void interpretation, hindi ito sapat para magulat siya. Ang ikinagulat niya ay ang alon ng nagbabagang aura mula sa katawan ni Irish. Ang nag-aapoy na aura ay nakatago sa katawan ni Irish, at tila handa na itong lumabas sa pamamagitan lamang ng isang utos na tila handa na itong sunugin ang kanyang espiritual na enerhiya. Anong nangyari? Agad na naging seryoso ang mukha ni Alvin habang binawi niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang pakiramdam na natamo niya mula kay Irish ay para bang isang kinatatakutang flaming demon beast ang natutulog sa kanyang katawan. Kapag nagising ang flaming demon beast na iyon, tiyak na mamamatay si Irish. Sigurado si Alvin tungkol dito. Ito ba ang kapangyarihan ng fire spirit body? Napakabilis, si Alvin ay malabong nakahula. Parang iyon lang ang dahilan. Ngunit si Irish ay halos 26 na taong gulang pa lamang. May 4 na taon pa bago ma-activate ang kapangyarihan ng fire spirit body. Nalilito si Alvin. Sa tingin ko ay may na-encounter si Irish sa lihim na kayamanan ng Marshall Emperor na naging dahilan upang maging hindi matatag ang kapangyarihan ng fire spirit body sa kanya. Lalong naging solemn na si Alvin habang humahaba ang kanyang pag-iisip. Napakagandang babae. Ang hitsura ni Irish ay nakakuha ng atensyon ni Baron, Joseph, at ng 2 binata sa di kalayuan. Sa sandaling ito, ipinakita ng kanilang mga tingin kay Irish ang kanilang pagkahumaling. Marami silang nakitang magagandang babae. Pero, first time nilang makakita ng ganyang ugali. Hindi nila maiwasang makaramdam ng paggalaw sa kanya. Kuya Alvin, napakaswerte mo talaga. Maging si Baron ay humanga sa kagandahan ni Irish. Napansin niya na ang tingin ni Irish kay Alvin ay puno ng pagmamahal at paghanga. Nang masaksihan niya ang eksena, naiinggit siya ngunit masaya rin para kay Alvin. Bagamat kakakilala pa lang niya kay Alvin, naging tunay silang magkaibigan dahil sa magkatulad nilang ugali. Ngumisi si Joseph, may bahid ng selos sa kanyang mahigpit na tingin kay Alvin. Matapos niyang malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin, ang una niyang naisip ay patayin siya at agawin ang profundity fragment sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, sumuko siya sa ideyang iyon noon dahil may 2 pang tao na naruroon na kasing tanyag niya sa hilagang disyerto. Alam niya na kung aatakehin niya si Alvin, maaakit nito ang atensyon nilang 2, at tiyak na sasali sila sa laban. Kung nangyari iyon, malaki ang posibilidad na mauwi siya sa wala. Nang tatanungin na sana ni Alvin si Irish tungkol sa nangyari sa kanyang fire spirit body sa lihim na kayamanan ng Marshall Emperor, isang malakas na boses ang nagmula sa malayo at bumasag sa katahimikan. Alvin, talagang buhay ka. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, isang kalbong binata na nakasuot ng kasaya ang lumipad palabas mula sa isang pasukan sa isang gilid ng malaking kuweba. Siya ay napakabilis. Sa isang kisap lang ng mata, nakatayo siya sa gitna ng hangin malapit kay Alvin. Barney! Tinaas ni Alvin ang kanyang kilay at mahinang ngumiti nang makita niya ang batang monghe sa harapan niya. Of course I'm alive and well since hindi pa natin natupad ang kasunduan natin. Si Barney, ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon ng mga alagad ng Empyrean Temple, ay ang batang monghe na nakipagkasunduan kay Alvin sa Skywolf Fort. Ano ang pakiramdam mo sa pagtupad sa kasunduan na mayroon tayo ngayon?
Pinaikit ni Barney ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabing may ngiti sa kanyang mukha sa buong oras, "I'm very interested in the profundity fragment in your hands." Deep fragment. Si Yusef, na malungkot na ang ekspresyon nang marinig niya ang pagtawag ni Barney sa pangalan ni Alvin, ay naging malungkot nang matapos ni Barney ang kanyang pangungusap. Kanina, nang tawagin ni Barney si Alvin, napansin niya ang dalawa pang tao mula sa Azumo sect at North Nether sect ayon sa pagkakasunod-sunod, na kasing sikat niya, ay agad na nakatuon ang kanilang mga tingin kay Alvin. Gayunpaman, hindi sila nag-react kahit ilang sandali pa. Pagkatapos, habang walang ingat na sinabi ni Barney ang salitang profundity fragment, kitang-kita niya ang realization na sumisikat sa kanilang mga mukha nang biglang lumiwanag ang kanilang mga tingin. Ay hindi. Nadurog ang puso ni Yusef. Nangyari na ang hindi niya inaasahan. Shoo! Shoo! Nang matapos ni Barney ang kanyang pangungusap, sa wakas ay nag-react ang dalawang binata sa malayo. Ang kanilang mga kasuotan ay lumipad, at sila ay nawala sa manipis na hangin sa susunod na sandali. Nang muli silang lumitaw, malapit na sila kay Alvin. Tinitigan siya ng mga ito. Sa sandaling ito, kumikinang ang kanilang mga mata habang nakatitig kay Alvin. Hindi sila mukhang sinusukat ang isang tao, mas mukhang sinusuri nila ang isang mahalagang kayamanan. Ikaw si Alvin. Yung disipulo mula sa third-rate na puwersa na nakakuha ng profundity fragment. Pareho silang nakatitig kay Alvin at halos magkasabay na nagsalita na may tonong nagtatanong. Sa orihinal, si Irish ay tahimik na nakatingin sa mga mata ng kanyang syota, pakiramdam na pinagpala sa sandaling iyon. Ang dalawang tinig na parang mga uwak ay bumasag sa sandali ng kapayapaan at naging sanhi ng pagbabago ng kanyang mukha. Nang magre-react na si Irish, isang banayad na voice transmission ang pumasok sa kanyang mga tainga at pinakalma siya. Irish, may na-encounter ka bang kahit ano sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor? Bakit pakiramdam ko ang kapangyarihan ng Fire Spirit Body sa iyo ay hindi na kalmado gaya ng dati? Isang banayad na boses na puno ng pag-aalala ang nagawang ganap na pakalmayan ang emosyon ni Irish. Lalo siyang namula, parang may tumulo na dugo sa mukha niya. Ang sarap sa pakiramdam ng inaalagaan. Not to mention na inaalagaan ng syota. Tumango si Irish at agad na tumugon sa pamamagitan ng voice transmission. Not too long ago, nakakuha ako ng 9th level Monarch Stage Fire Profundity Fragment. Agad na nanliit ang mga mata ni Alvin nang matapos ni Irish ang kanyang pangungusap. Ang panlabas na singsing ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor ay mayroong 5 Monarch Stage Profundity Fragment. Dati, curious siya, bukod sa 3 na hawak niya, sino ang nakakuha ng 2 pang fragment. Ngayon alam niya na ang isa ay kay Irish. At isa itong 9th level Monarch Stage Fire Profundity Fragment. Talagang nabigla si Alvin. Dapat tandaan na ang pinakamaganda sa 3 Monarch Stage Profundity Fragment na taglay niya ay isang 8th level Monarch Stage Profundity Fragment lamang. Ito ay hindi maihahambing sa isang 9th level Monarch Stage Profundity Fragment. Nang hinawakan ko ito sa aking mga kamay, umalis ito sa aking mga palad at pumasok sa aking katawan pagkatapos maging likido. Patuloy na ipinapadala ang boses ni Irish. Pinigilan ni Alvin ang kanyang pagkabigla at nagpatuloy sa pakikinig ng mabuti sa detalyadong karanasan ni Irish sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ito ang pinakamalaking sikreto ni Irish. Gayunpaman, sa harap ni Alvin, ibinulgar ni Irish ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Lalong naging seryoso ang mukha ni Alvin habang umuusad ang kwento ni Irish. Irish, naiintindihan ba ang first level Monarch Stage Fire Profundity Fragment? Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Bilang isang normal na martial artist, ang kakayahang maunawaan ang first level Monarch Stage Fire Profundity Fragment ay maaaring isang magandang bagay. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso para kay Irish, ang may-ari ng isang Fire Spirit Body. Kung ito ay isang normal na martial artist, ang gayong hindi pangkaraniwang pagbabago mula sa paggamit ng 9th level Monarch Stage Fire Profundity Fragment ay imposible. Dapat ang Fire Spirit Body ni Irish ang dahilan ng hindi pangkaraniwang pagbabago ng Profundity Fragment. Halos sigurado si Alvin tungkol dito.
Hindi ko alam kung may katulad na pangyayari sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Natigilan si Alvin dahil sa kanyang pag-aalala, at sabik niyang hinanap ang memorya ng Rebirth Martial Emperor mula sa dalawang buhay at sinubukang makakuha ng mga sagot mula rito. Naramdaman niya ang mga pagbabago sa concept fragment sa katawan ni Irish, at ang kakayahan niyang maunawaan ang first level Monarch Stage Fire Profundity Fragment ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya. Sina Alvin at Irish ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng voice transmission, at tahimik silang nakatayo doon at ganap na hindi pinansin ang mga tanong ng dalawang tao mula sa Azumo Sect at North Nether Sect. Agad na nagdilim ang mga mukha ng matangkad at malakas na binata mula sa Azumo Sect at ng berdeng binata mula sa North Nether Sect. Haha! Jerome, Nick, lubusan nilang binaliwala ang inyong dalawa. Sa sandaling ito, hindi mapigil ang tumawa si Joseph habang tinitingnan ang kanyang mga matandang karibal na may panlilibak. Si Jerome, ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon ng Azumo Sect, ay ang direktang disipulo ng nag-iisang martial monarch powerhouse sa Azumo Sect. Sa kabilang banda, si Nick, ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon ng North Nether Sect, ay isang direktang disipulo ng sect leader ng North Nether Sect. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.